3:00 ng madaling araw. Nag-vibrate ang cellphone sa ibabaw ng bedside table at ginising ako. Hindi ito tawag. Isa lang sa mga notifikasyon na hindi ko naman talaga maintindihan. Dinampot ko ang aparato gamit ang kanang kamay ko. Ang kamay na hanggang ngayon sumasakit pa rin mula nang mabagsakan ng hollow block 15 taon na ang nakalilipas. At tinitigan ko ang screen na may mga matang bahagya pang nakapikit. Facebook. Ang apo kong babae ang nag-install ng bagay na iyan para sa akin 2 buwan na ang nakararaan. Lolo, para po makita niyo ang mga litrato ng lahat, sabi niya sa akin. Habang matiyaga akong tinuturuang pindutin ang maliliit na buton, tinanong ko siya kung para saan. Gayong wala namang nagpo-post ng litrato ko. Tumawa siya. Lolo, para po makita niyo ang sa iba. Binuksan ko ito ng walang gaanong pag-iisip. Dahil lang hindi na ako makabalik sa tulog at masyadong tahimik ang bahay. Ang unang litratong nakita ko ay ang sa anak ko, si Jose. Ang kaisa-isa kong anak. Nakasuot siya ng navy blue na barong Tagalog, eleganteng-elegante, na may itim na slacks at buhok na nakapumada. Napatingin na lang ako sa larawang iyon na parang tanga, hindi maintindihan kung kailan pa siya bumili ng ganoong kasuotan. Bakit bihis na bihis siya? Hindi naman siya kailanman nagbihis ng ganyan. O sabihin na nating, hindi siya kailanman nagbihis ng ganyan para sa akin. Pinindot ko ang screen at mas marami pang litrato ang lumabas. Sa pangalawa, yakap-yakap niya ang isang babaeng nakaputing bestida. Isang mahabang damit na may burda sa mga balikat, may hawak na bouquet ng puting rosas, at tinititigan siya ni Jose, na para bang siya ang pinakamagandang bagay na nakita nito sa buong buhay niya. Kumurap ako ng 3 beses. 4, 5. Na para bang sa pagkurap ay magigising ako mula sa bangungot na ito. Ang pangalan ko ay Tomas de la Cruz. Ako ay 73 taong gulang. At sa mismong sandaling ito, tinitingnan ko ang litrato ng kasal ng aking anak nang hindi nauunawaan kung paano ako napunta rito. Nag-swipe ako sa susunod na litrato. Nandoon ang mga biyenan. Isang lalaking nasa 60s ang edad, mamahaling kulay abong Amerikana. Isang ngiting parang pang-commercial ng toothpaste. At isang babaeng naka-pink na Filipiniana. May kuwintas na perlas at mamahaling ayos ng buhok mula sa salon. Pareho nilang niyayakap ang anak ko. Parehong nakangiti na para bang nanalo sa loto. At sa gitna, si Jose, masaya, nagliliwanag ang mukha habang nakaakbay sa kanila. Inilapit ko ang mukha ko sa cellphone, hinahanap ang sarili. Hinahanap ang sarili sa kung saang sulok ng litratong iyon. Sa kung saang anino. Wala. Nag-swipe ako sa susunod. Isang tagayan. Nakataas ang mga kopita ng champagne. Nagtatawanan ng mga tao. Isang malaking bulwagan na may ginintuang mga ilaw at mga puting bulaklak na nakasabit mula sa kisame. Kay ganda, kay elegante, kay perpekto ng lahat. Tiningnan ko ang petsa ng post. Kahapon, 7:47 ng gabi. Tumingala ako sa orasan sa dingding ng aking kwarto. 3:22 ng madaling araw. Kinuwenta ko sa aking isip ng dahan-dahan dahil hindi na bumibilis ang mga numero tulad ng dati. 8 oras. 8 oras na ang nakalipas. Ikinasal ang anak ko. 8 oras na ang nakalipas, nangako siya ng pag-ibig na walang hanggan. 8 oras na ang nakalipas, nakipagtagayan siya ng champagne at humiwa ng cake at sumayaw ng balse. At ako, narito ako sa aking isang kuwartong apartment, natutulog sa isang kutson na may lundo na sa gitna dahil sa katagalan. Walang alam, walang tawag, walang imbitasyon, walang tay, ikakasal na po ako sa Sabado, wala. Binalikan ko ang mga litrato. Tiningnan ko lahat isa-isa. Mayroong mga 30 larawan. 30. Ang pinalamuti ang bulwagan, ang pangunahing mesa na may puting mantel at malalaking florera, ang mag-asawang humihiwa ng cake. Ang mga bisitang sumasayaw, si Jose na buhat-buhat ang kanyang asawa habang pumapalakpak ang lahat. Pinalaki ko ang bawat litrato gamit ang nanginginig kong mga daliri. Hinahanap ang sarili, hinahanap ang mukha ko sa kung saang mesa sa likuran. Hinahanap kahit ang anino ko, pero wala ako roon. Wala ako kahit saan. Wala sa anumang litrato, wala sa anumang sandali. Para bang hindi ako umiral. Para bang ang 45 taon na ginugol ko sa pagpapalaki sa lalaking iyon ay isang panaginip lamang. Para bang ako'y invisible. Nag-scroll ako pababa sa mga komento. May daan-daan. Congratulations. Napakagandang couple. Ang saya-saya tingnan ng mga biyenan. Ang huling komentong iyon ay sumaksak sa dibdib ko. Ang mga biyenan? Oo, masaya sila. Nandoon sila mismo sa harap, yumayakap sa kanya, nakikipagtagayan sa kanya. At ako, ang kanyang ama, ang nagbigay buhay sa kanya, ang nagtrabaho ng 40 taon para magkaroon siya ng pagkain sa mesa. Ni hindi man lang ako karapat-dapat na mabanggit. Nagpatuloy ako sa pag-scroll. Napakaswerte sa pagkakaroon ng ganyang pamilya, sabi ng isa pa. Isang pamilyang tulad niyan,
Isang pamilyang hindi ako kasya. Isang pamilyang kasama sila pero hindi ako. Nanatili akong nakaupo. Hawak ang cellphone. Nararamdaman ang isang bagay na nababasag sa loob ko. Pero hindi ito sakit. Hindi pa. Ito ay pagkalito. Ito ay pagkabigla. Ito ang pakiramdam na gising sa gitna ng isang bangungot na hindi mo matakasan. Tiningnan ko ulit ang petsa. Kahapon. Na nangangahulugang wala pang 24 oras ang nakalipas, inaayos ito ng anak ko. Wala pang 1 linggo ang nakalipas. Isinusukat niya ang barong na iyon. Wala pang 1 buwan ang nakalipas. Nagpapadala siya ng mga imbitasyon. At sa alinmang pagkakataon sa lahat ng mga araw, linggo, buwan ng paghahanda, sa alinmang pagkakataon ay hindi sumagi sa isip niya, natawagan ang kanyang ama at sabihing, "Tay, ikakasal na po ako." Huminga ako ng malalim at inilagay ang cellphone na nakataob sa mesa. Pero pagkaraan ng 5 segundo, kinuha ko ulit ito. Binalikan ko ang mga litrato. Tiningnan ko ulit sila. Lahat ulit. Na para bang kailangan kong kumpirmahin na totoo ang mga ito. Na hindi ako nag-iilusyon. Na talagang ikinasal ang anak ko nang hindi ako sinasabihan. Pinalaki ko ang litrato ng tagayan. Binilang ko ang mga mesa. 8 mesa, 10 tao bawat mesa, 80 bisita. 80 taong karapat-dapat na naroon, 80 taong nakaalam ng kasal bago ako, ang mga katrabaho ni Jose, mga kaibigan ng nobya, mga tiyo, mga pinsan, mga kapitbahay, lahat maliban sa akin. Mayroon akong maliit na apartment dito sa Barangay Kamuning. May kusinang bihirang gamitin dahil bakit pa magluluto kung mag-isa lang akong kumakain, at isang sala na may lumang silyon kung saan ginugugol ko ang aking mga hapon sa panonood ng TV nang hindi naman talaga nanonood. 5 taon na akong biyudo mula nang mamatay ang asawa ko sa cancer. 3 beses lang nagpakita ang anak ko sa loob ng 1 taon at kalahating paghihirap niya. Nagtrabaho ako ng 40 taon bilang construction worker sa Saudi Arabia hanggang sa bumigay na lang ang katawan ko. At mayroon akong anak. Isang anak na ikinasal kagabi nang hindi ako sinasabihan. Isang anak na binura ako sa kanyang buhay na para bang ako'y isang mansang kailangang itago. Isang anak na nagturo sa akin na kahit gaano karami ang ibigay mo, kung magpasya ang kabilang tao na wala kang halaga, wala kang ang halaga. Iniwan ko ang cellphone sa mesa at umupo sa kama. Ang likod ko'y nakasandal sa malamig na pader. Hindi ako umiyak. Hindi pa. Umupo lang ako roon sa dilim na dilat ang mga mata, nakatingin sa kawalan. Sa labas, naririnig ko ang malayong tahol ng aso, ang ugong ng isang dumadaang sasakyan, ang mabigat na katahimikan ng 3:00 ng madaling araw, kung kailan tulog ang mundo at ikaw lang ang gising kasama ang iyong sakit. Naisip kong tawagan siya, kunin ang telepono. I-dial ang numero niya, hintaying sagutin niya at tanungin, "Bakit? Anak, bakit mo ito ginawa sa akin?" Pero hindi ko ginawa. Dahil sa kaibuturan ko, alam ko na ang sagot. Dahil ayaw na niya sa akin doon. Hindi ako umiyak ng gabing iyon. Mahapdi ang mga mata ko. Oo, naninikip ang lalamunan ko. Oo, pero hindi lumabas ang mga luha. Siguro wala na akong natitira. Siguro naubos ko na lahat sa pag-iyak ng mag-isa sa ospital. Habang namamatay ang asawa ko at hindi sinasagot ng anak ko ang kanyang telepono. O siguro masyadong malaki ang sakit para magkasya sa mga luha. Mas malaki pa roon. Ito ay isang kawalan. Isang malaking butas sa dibdib ko kung saan dati may isang anak. Hindi ako umiyak ng gabing iyon. Pero may isang bagay sa loob ko. Isang bagay na nagpatayo sa akin sa lahat ng mga taong ito. Nang gabing iyon, namatay ito. At nang sumikat ang araw ng 6:00 ng umaga, hindi na ako ang dating tao. Namatay ang asawa kong si Lucia noong 1 Martes ng Abril, 4:30 ng hapon. Hawak ko ang kanyang kamay nang huminto siya sa paghinga. Isang kamay na dating malakas, na nagluluto, na nananahi, na humahaplos sa mukha ko kapag umuuwi akong pagod galing sa trabaho. Ang kamay na iyon ay dahan-dahang nanlamig. At patuloy ko pa ring hinawakan ng kalahating oras dahil ayaw kong bumitaw. Dahil ang pagbitaw sa kamay na iyon ay nangangahulugang pagtanggap na wala na si Lucia. Kinuha siya ng cancer sa loob ng 1 taon at kalahating paghihirap. Mga chemotherapy na hindi gumana, sakit na walang morphine na kayang pawiin. At naroon ako araw-araw, natutulog sa isang upuan sa tabi ng kanyang kama sa ospital dahil hindi ko hahayaang mamatay siyang mag-isa. Dumating si Jose ng araw na iyon ng 5:30. 1 oras na huli. Pumasok siyang amoy opisina. Ang kanyang damit ay gusot dahil sa pagmamadali. "Pasensya na po, tay. Sobrang traffic po." 3 araw na siyang hinahanap ni Lucia. "Nasaan si Joey?" Tanong niya sa akin sa mahinang boses. Sa tuwing bubuksan niya ang kanyang mga mata, nagsisinungaling ako. "Parating na siya, mahal." Darating na siya, pero hindi siya dumarating. Tinatawagan ko siya at napupunta sa voicemail. Nagpapadala ako ng mga text.
Hinahanap ka ng nanay mo. At sasagot siya pagkaraan ng ilang oras. Papunta na po. Tay, may mahalaga lang na meeting sa trabaho. Isang mahalagang meeting, mas mahalaga pa, sa pagpapaalam sa iyong ina na nag-aagaw buhay. Nang sa wakas, ay dumating siya noong Martes na iyon, wala na siyang malay. Hindi na siya makapagsalita. Hindi na niya kayang tumingin sa kanya. Lumuhod si Jose sa tabi ng kama, hinawakan ang kanyang noo, at umiyak ng 5 minuto. 5 minuto. Pagkatapos ay niyakap niya ako. Sinabing, "I'm so sorry po, Tay." At umalis. May mga kailangan pa siyang gawin. Nagtrabaho ako ng 25 taon sa Saudi Arabia. Nagsimula ako sa edad na 22, bagong kasal kay Lucia. Walang ibang alam kundi ang magbuhat ng mabibigat na bagay at sumunod sa utos. "Tomas, kunin mo ang mga sementong iyan at dalhin sa 2nd palapag," sasabihin nila sa akin. At aakyat ako sa ilalim ng araw na sumusunog sa balat tuwing tag-init. Sa ilalim ng nagyayalong ulan sa taglamig, walang guwantes. Dahil walang pera para sa guwantes, walang helmet dahil hindi pa uso noon. Walang dala kundi ang likod ko, mga braso ko, at ang pangangailangang mag-uwi ng pagkain sa bahay. Nagretiro ako sa edad na 57 nang hindi na kinaya ng mga tuhod ko, at ang sakit ng likod ko ay sobrang tindi na minsan ay gigising akong hindi makabangon sa kama. 25 taon ng pagbubuhat ng semento, paghahalo ng graba, pagtatayo ng mga pader, at lahat ng sakripisyong iyon ay may iisang pangalan lamang. Jose. Tingnan ninyo ang mga kamay na ito. Seryoso, tingnan ninyo. Puno ito ng mga peklat. Itong hintuturo ko ay baluktot dahil nabagsakan ng biga. Habang nag-aayos ako ng plansa. Ang kalyong ito dito sa palad ko ay mula sa sobrang tagal na paghawak ng pala. Ang malalalim na guhit na ito ay mula sa 25 taon ng mabigat na pagtatrabaho. Ang mga kamay na ito ay hindi kailanman pumirma ng malaking tseke. Hindi kailanman humawak ng diploma sa kolehiyo. Hindi kailanman humipo ng anumang maselan. Nagtrabaho lang sila. Nagbigay lang. Sila ang nagtayo ng buhay na mayroon si Jose ngayon. Sa tuwing uupo siya sa kanyang lamesa sa opisina na may aircon, mainit na kape, at malilinis na kamay. Dapat niyang alalahanin ang mga sirang kamay na ito na nagbayad para sa buhay na iyon. Noong 7 taong gulang si Jose, umuwi siya mula sa eskwelahan na umiiyak dahil tinutukso siya ng ibang mga bata. "Wala po akong sapatos na katulad ng sa kanila, Tay," sabi niya sa akin, ang mukha niya ay pula sa hiya. Ang sapatos na mayroon siya ay mula sa ukay-ukay. 2 sukat na mas malaki para magtagal, na may logo na natutuklap. Tiningnan ko siya na may durog na puso at sinabing, "Bukas, magkakaroon ka ng bagong sapatos." Nang gabing iyon, nag-overtime ako sa trabaho. Umuwi ako ng 2:00 ng madaling araw, wasak ang katawan. At kinabukasan, dinala ko siya sa department store at binili ang sapatos na gusto niya, yung puting Adidas na may itim na guhit. Kalahati ng sahod ko ang halaga noon. Pero nang makita ko ang masaya niyang mukha, nang makita ko siyang tumatakbo sa sapatos na iyon, alam kong sulit ang lahat. Sulit ang bawat dagdag na oras, bawat sakit ng likod, bawat sentimo. Nag-ipon ako ng 25 taon para mabili ang bahay. 25 taon na naglalagay ng pera sa isang lata ng gatas na itinago ko sa aparador. Bawat buwan, inilalagay ko ang kaya ko. Minsan 5,000 pesos. Minsan 3,000 pesos. May mga buwan na 1,000 lang ang mailalagay ko dahil kailangan ni Jose ng gamit sa eskwela o damit o pera para sa field trip. Pero lagi akong naglalagay ng kahit ano. Lagi. Habang ang mga kasamahan ko ay bumibili ng mga sasakyan, patuloy akong nagbibisikleta. Habang ang iba ay nagbabakasyon sa probinsya, naiiwan ako at nagtatrabaho. "Hindi ka ba uuwi ng Pilipinas ngayong taon, Tomas?" Tanong nila. "Hindi. Hindi muna ngayon," sagot ko. Pero ang totoo, hindi ako kailanman umuwi para magbakasyon. Dahil bawat pisong hindi ko ginagastos sa sarili ko ay 1 pisong mas malapit sa bahay na iyon. Nang sa wakay ay naipon ko na ang pera. Pumunta ako sa bangko at kinuha lahat. Naaalala ko ang araw na iyon ng perpekto. Tumingin sa akin ng kakaiba ang teller nang sabihin kong gusto ko lahat sa cash. "Malaking pera po iyan, sir," babala niya. Wala akong pakialam. Sabi ko. Isinilid ko lahat sa isang lumang backpack at naglakad papunta sa real estate office. Yakap-yakap ang backpack na iyon na para bang isang sanggol. Ipinakita sa akin ng ahente ang bahay sa Villa Esperanza Subdivision sa Dasmariñas. Maliit ito. Isang silid tulugan na may patio na kasinlaki ng mesa. Kailangan ng pintura ang mga pader. May tagas ang banyo. May mga sirang tiles ang kusina. Pero sa akin ito, maaaring maging sa akin. "Gusto mo ba?" Tanong niya. Tiningnan ko ang bahay na iyon at nakita ko si Jose na naninirahan doon, ligtas, may sariling bubong. "Opo," sabi ko. "Gusto ko po." At doon mismo, ibinuhos ko ang laman ng backpack sa kanyang mesa.
Binilang ng lalaki ang pera sa loob ng kalahating oras. At nang matapos siya, ibinigay niya sa akin ang mga susi. 28 taong gulang si Jose nang ibigay ko sa kanya ang bahay. Kakagraduate lang niya bilang inhenyero. Nakuha niya ang una niyang matatag na trabaho at nagbabayad ng mahal na upa para sa isang apartment sa syudad. Nakatira ako sa mas maliit at mas murang lugar, sapat para sa akin lang. Isang araw, tinawagan ko siya at sinabing pumunta. Pagdating niya, nakahanda na ang mga susi sa mesa sa kusina. "Maupo ka," sabi ko sa kanya. Umupo siya na naguguluhan. Itinulak ko ang mga susi patungo sa kanya. "Ano po ito, Tay?" tanong niya. "Bahay mo," sabi ko. "Bumili ako ng bahay gamit ang mga ipon ko. At para sa iyo ito. Para hindi ka na magdusa tulad ko. Para hindi ka na magbayad ng upa o mamuhay sa takot na mapalayas. Itong bahay na ito ay sa iyo, anak." Natahimik siya. Nakatitig lang sa mga susi. At pagkatapos ay tumingin siya sa akin at umiyak. Totoo ang yakap na iyon. Sumpaman sa buhay ko. Naramdaman ko. Niyakap niya ako ng mahigpit na hindi niya nagawa mula noong bata pa siya. Naramdaman ko ang mga braso niya sa paligid ko. Naramdaman ko ang nanginginig niyang hininga sa balikat ko. Naramdaman ko ang kanyang mga luha na bumabasa sa aking damit. "Salamat po, Tay," sabi niya. Basag ang boses. "Salamat po. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat sa inyo para rito. Ito ang pinakamalaking bagay na ginawa ng sinuman para sa akin." Inilagay ko ang kamay ko sa kanyang ulo tulad ng dati kong ginagawa kapag binabangungot siya. At sinabi ko sa kanya, "Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin para sa anuman, anak. Maging masaya ka lang. At alalahanin mo ang matanda mong ama paminsan-minsan." Kumalas siya, tumingin sa mga mata ko, at sinabi ang isang bagay na hindi ko malilimutan. "Hinding-hindi ko po kayo bibiguin, Tay. Pangako po. Hinding-hindi. Naaalala ko ang pangakong iyon tuwing gabi kapag natutulog akong mag-isa." Naririnig ko ito sa kanyang boses. "Hinding-hindi ko po kayo bibiguin, Tay." Pero binigo na niya ako. Hindi ko legal na inilipat ang pagmamay-ari ng bahay. Ibinigay ko sa kanya ang mga susi. Sinabi kong, "Sa iyo na to." At lumipat siya kasama ang lahat ng kanyang gamit. Pero ang mga papel, ang titulo, lahat ay nanatili sa pangalan ko. Hindi ito planado. Hindi ko lang nagawa. Mahal at komplikado ang proseso. Kailangan mong pumunta sa isang notaryo, magbayad ng buwis, at naisip ko, para sa kanya rin naman lahat ito. Kapag namatay ako, sa kanya na ito. Bakit pa mag-aaksaya ng pera sa mga papeles? Bukod pa roon, sa kaibuturan ko, gusto kong malaman na sa akin pa rin ito, na mayroon pa rin akong natitira, dahil pagkatapos kong ibigay ang buong buhay ko. Ang bahay na iyon ang tanging patunay na umiral ako, na may nagawa ako, na naging mabuti akong ama. Ang yakap na iyon, noong araw na ibinigay ko sa kanya ang mga susi. Ang huling pagkakataon na hinawakan ako ng anak ko ng may pagmamahal. Ang huling pagkakataon na naramdaman kong tunay akong mahalaga sa kanya. Ang huling pagkakataon na ako ang kanyang ama. At hindi lang isang matandang kailangang batiin dahil sa obligasyon. Pagkatapos noon, dahan-dahang nagbago ang lahat. Pero nagbago. Naging mas maikli ang mga pagbisita. Naging mas madalang ang mga tawag. Naging mas madalas ang mga dahilan. "Hindi po pwede, Tay. May trabaho po ako." "Hindi po pwede. May lakad po ako." "Hindi po pwede. Busy po ako." At naging mas maliit ako sa kanyang buhay. Mas nagiging invisible. Hanggang sa tuluyan na akong naglaho sa mga litrato ng kanyang kasal. 2 taon na ang nakalipas. Tinawagan ako ni Jose isang linggo ng hapon. Naghuhugas ako ng pinagkainan ko ng tanghalian. Mag-isa gaya ng dati, nang tumunog ang telepono. "Tay, may ipapakilala po ako sa inyo," sabi niya sa boses na ilang buwan ko nang hindi naririnig. Mukha siyang masaya, nasasabik. "May nakilala po akong babae. Isabela ang pangalan niya. At gusto ko po siyang makilala ninyo." Lumundag ang puso ko. Ang anak ko, ang aking Jose, sa wakas ay nakahanap na. "Siyempre, anak, kailan mo gusto? Pumunta kayo sa bahay. Ipagluluto ko kayo ng paborito mo." May maikling katahimikan sa kabilang linya. Sa isang coffee shop na lang po tayo, Tay. Mas tahimik doon." Hindi ko naintindihan kung bakit mas tahimik ang isang coffee shop kaysa sa bahay ko, pero pumayag ako. Nagkasundo kaming magkita sa susunod na Sabado sa isang coffee shop sa BGC. Isa na hindi ko pa napupuntahan dahil ang isang tasa ng kape roon ay katumbas na ng pagkain ko sa loob ng 3 araw. Dumating ako ng kalahating oras na mas maaga. Isinuot ko ang pinakamaganda kong polo, yung light blue na bigay sa akin ni Lucia maraming taon na ang nakalipas, yung bihira kong isuot para hindi maluma. Nag-ayos ako ng buhok. Nilinis kong mabuti ang aking mga kamay. Bagamat ang mga peklat at kalyo ay hindi nawawala, gaano man karaming kuskos ang gawin mo.
Umupo ako sa isang mesa sa likuran at naghintay, kinakabahan na parang isang teenager. Gusto kong mag-iwan ng magandang impression. Gusto kong makita ako ng babaeng ito at isiping, napakaswerte ni Jose na magkaroon ng ganitong ama. Nang makita ko silang pumasok, agad akong tumayo. Si Jose ay nakadamit ng maayos. At siya, napakaganda niya. Mahabang kayumangging buhok, mamahaling damit, isang designer na handbag. Lumakad siyang tuwid ang likod, taas noo, na para bang pag-aari niya ang mundo. Lumapit ako sa kanila na may malaking ngiti. Isabela, ikinagagalak kitang makilala. Marami nang naikwento sa akin si Jose tungkol sa iyo. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Hindi ito isang mabilis na sulyap. Mabagal, sinasadya. Huminto ang kanyang mga mata sa aking light blue na polo, na medyo kupas na. Bumaba ang tingin niya sa aking mga kamay, sa mga peklat, sa mga kalyo, sa mga kuko na hindi kailanman ganap na malinis gaano man kahirap kuskusin. Pagkatapos ay umakyat ang kanyang mga mata sa aking mukha at tinitigan niya ako ng may lamig na nagpanginig sa aking dugo. Nice to meet you, sabi niya nang hindi ngumingiti, nang hindi inaabot ang kanyang kamay. Ang mga kamay niya ay nakabitin lang sa kanyang tagiliran na para bang ang paghawak sa akin ay maaaring makahawa sa kanya ng kung ano. Ibinaba ko ang kamay na inilahad ko para makipagkamay at isinuksok ang parehong kamay sa aking mga bulsa, nahihiya. Tumikhim si Jose ng awkward. O sige, maupo na tayo. Umupo kami. Umorder ako ng simpleng kape. Umorder sila ng kung anong mahahabang pangalan sa Italiano na hindi ko naintindihan. Sa buong pagkikitang iyon, halos hindi ako kinausap ni Isabela. Kapag nagtanong ako sa kanya, sasagutin niya ng isang salita. Tumitingin kay Jose na para bang naghihintay na isalin niya. Anong trabaho mo, Isabela? Business. Ah, maganda iyan. Saang kumpanya ka nagtatrabaho? Sa kumpanya ni Papa. At kumusta ang pamilya mo? Ayos lang. Katahimikan. Pinuno ni Jose ang mga katahimikan sa pamamagitan ng pag-uusap tungkol sa kahit ano. Trabaho, panahon, isang palabas na pinapanood nila. Tumango ako. Ngumiti. Sinubukan kong maging interesante. Pero pakiramdam ko'y invisible ako, na para bang wala talaga ako roon. Nang matapos kami sa aming mga kape, nag-alok akong magbayad. Hindi po, Tay. Ako na po. Mabilis na sabi ni Jose. Halos agawin ang pitaka sa aking mga kamay. Tumingin sa kanya si Isabela na may pagsang-ayon, na para bang sinasabing, good boy, mula sa araw na iyon, may nagbago. Naging mas maikli at mas madalang ang mga pagbisita ni Jose. Dati, darating siya tuwing linggo at mananatili buong hapon. Magkakape kami, manonood ng basketball, magkukuwentuhan lang. Pagkatapos makilala si Isabela, darating siya ng isang oras, dalawa kung pinakamatagal, at lagi siyang tumitingin sa kanyang relo. Pasensya na po, Tay. Kailangan ko na pong umalis. Hinihintay po ako ni Isabela. Noong una, wala akong sinabi. Naintindihan kong in love siya, na gusto niyang makasama ito. Pero dahan-dahan, nagsimula kong mapagtanto na hindi lang iyon. Iyon ay dahil ayaw niyang makasama ako ni Isabela, na bawat minutong ginugugol ni Jose sa akin ay isang minutong isusumbat sa kanya nito mamaya. Isang araw, naglakas loob akong magtanong tungkol sa kanya. Kumusta si Isabela, anak? Kailan ko ulit siya makikita? Agad na iniba ni Jose ang usapan. Ayos lang po siya, Tay. Sana po makilala niyo rin ang mga magulang niya balang araw. Napaka-interesante nilang mga tao. Natahimik ako. Sana po makilala niyo rin ang mga magulang niya. Na para bang ako ang kailangang ipakilala sa kanila. Na para bang ako ang nobyo at sila ang mga biyenan. Pagkatapos ay nagsimula akong mapansin ang ibang mga bagay. Kapag tinatawagan ko siya, sasagot siya sa mahinang boses. Sa mga bulong, Tay, kasama ko po si Isabela. Pwede po bang tawagan ko kayo mamaya? Pero hindi siya kailanman tumawag mamaya. Kapag nagpapadala ako ng mga text, inaabot siya ng ilang oras para sumagot. At kapag sumagot siya, maikli at tuyo ang pangungusap. Sige po, Tay. Usap na lang po tayo mamaya. Hindi po pwede ngayon. Isang hapon, inanyayahan ko siya para sa tanghalian. Nagluto ako ng paborito niyang ulam, adobong manok, at maraming kanin. Tulad ng ginagawa ng nanay niya, binili ko ang manok sa palengke. Inadobo ko ito gamit ang sarili kong mga kamay. Naghanda ako ng kanin. Inayos ko ng maganda ang mesa gamit ang mantel na ginagamit namin para sa mga espesyal na okasyon. Tinawagan ko siya nang nasasabik. Anak, nagluto ako ng adobo. Darating ka ba para sa tanghalian? Katahimikan sa kabilang linya. Hindi po pwede, Tay. Gusto ni Isabela na mananghalian kami kasama ang pamilya niya. Nakatayo ako roon hawak ang telepono. Nakatingin sa nakahandang mesa.
Ang adobo ay mainit pa sa kawali. At paano naman ako? Tanong ko. At ang boses ko'y lumabas na mas mahina kaysa sa gusto ko. Hindi ba ako pamilya? Isa pang katahimikan. Mas mahaba, mas mabigat. Sa ibang araw na lang po, Tay. Sa wakas ay sabi niya. At ibinaba ang telepono. Umupo ako sa mesa at tiningnan ang adobo sa plato. Ang umuusok na kanin. Ang baso ng malamig na tubig. Lahat inihanda para pagsaluhan namin ng aking anak. Pero wala ang anak ko roon. Nananghalian ang anak ko kasama ang pamilya niya, kasama ang mga biyanan na yumayakap sa kanya at tinatrato siyang parang sariling anak. Kinuha ko ang tinidor at kumain ng adobo. Masarap ito. Ganitong-ganito ang luto ni Lucia. Pero wala itong lasa. Kumain akong mag-isa sa katahimikan, nakikinig sa tunog ng mga kubyertos laban sa plato. At sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, mula nang makilala ni Jose si Isabela, pinayagan ko ang sarili kong isipin ang isang bagay na nakakatakot. Ang anak ko ay lumalayo na. At hindi ito aksidente. Ito ay sinasadya. Ang mga sumunod na linggo ay ganoon din. Naging mas maikli ang mga tawag, naging mas madalang ang mga pagbisita. At kapag dumating siya, kapag sa wakas ay nagpakita siya sa aking apartment, hindi na siya ang dati. Hindi siya nagre-relax. Hindi niya tinatanggal ang kanyang sapatos. Hindi siya humihilata sa sopa tulad ng dati. Nakatayo siya malapit sa pinto, na para bang nagmamadaling umalis. Nag-uusap kami tungkol sa mga walang kuwentang bagay, ang panahon, trabaho, walang mahalaga. At gusto ko na siyang tanungin, anong nangyari sa atin, anak? Ano ang nagawa kong mali? Pero wala akong lakas ng loob dahil takot ako sa sagot. Dahil sa kaibuturan ko, alam ko na, hindi ako bagay sa bago niyang buhay. Ako, kasama ang aking mga kamay ng manggagawa, at ang aking kupas na damit at ang aking maliit na apartment. Hindi ako ang uri ng ama na gusto niyang ipagmalaki kay Isabela. Isang linggo, tumawag siya para sabihing hindi siya makakapunta. May lakad po kami ng pamilya ni Isabela, Tay. Magkita na lang po tayo sa ibang araw. Hinigpitan ko ang hawak sa telepono. At kailan ang ibang araw na iyon, Jose? 1 buwan ka nang hindi dumadalaw. Bumuntong hininga siya na para bang naiistorbo ko siya. Tay, wag po kayong magsimula. Busy po ako. May buhay po ako. Alam ko, anak, gusto lang kitang makita. Gusto ko lang makasama ka. Isa pang buntong hininga. Pangako po, darating ako sa susunod na linggo. Kailangan ko na pong umalis ngayon. Ibinaba niya ang telepono. Nakatayo lang ako roon, hawak ang telepono. Nararamdaman ang isang bagay na nababasag sa loob ko. Sa susunod na linggo, hindi siya dumating. Pati na rin sa sumunod na linggo, o sa sumunod pa, hindi ko pa rin maintindihan. O siguro ayaw ko lang. Pero siya, nakapagpasya na siya na hindi ako bagay, na hindi ako ang uri ng biyana na gusto niya. Na ang aking mga kamay ng manggagawa at ang aking paraan ng pagsasalita at ang aking simpleng buhay ay isang kahihiyan. At dahan-dahan, nang hindi ko namamalayan, binubura niya ako sa buhay ng aking anak. Hindi sa pamamagitan ng sigawan, hindi sa pamamagitan ng mga hiling, kundi sa pamamagitan ng mga katahimikan, ng mga gawa-gawang lakad, ng mga tanghalian kasama ang kanyang pamilya na nagiiwan sa akin sa labas. At hinayaan siya ni Jose, hinayaan niyang burahin ako. Dahil mas madali iyon kaysa ipagtanggol ako. Ang 35 na kaarawan ni Jose ay pumatak sa isang Sabado ng Oktubre. Gumising ako ng maaga sa araw na iyon na may isang ideya sa aking isipan. Gagawa ako ng ube cake na paborito niya noong bata pa siya. Yung ginagawa sa kanya ni Lucia. Bawat taon. At uubusin niya sa loob ng 2 araw. Lumabas ako para bumili ng mga sangkap sa palengke. Ube, gata, itlog, harina. Halos maubos ko ang natitira kong pera para sa linggong iyon. Pero wala akong pakialam. Kaarawan ng anak ko, at kahit nakakaiba ang mga bagay sa pagitan namin, kahit na hindi kami nag-usap ng maayos sa loob ng ilang linggo, ako pa rin ang kanyang ama. At ang mga ama ay nagdiriwang para sa kanilang mga anak. Palagi. Ginugol ko ang buong umaga sa kusina. Binabati ang mga itlog gamit ang kamay dahil wala akong electric mixer. Sinusukat ang harina gamit ang isang tasa ng kape dahil wala akong timbangan. Niluluto ang cake sa lumang oven na hindi pantay ang init. Kailangan kong tingnan ito bawat 5 minuto para hindi masunog. Habang hinihintay kong maluto, inihanda ko ang icing. Nang ilabas ko ang cake mula sa oven, hinayaan ko itong lumamig at pagkatapos ay pinalamutian. Hindi ito perpekto. Ang mga letrang happy birthday ay medyo tabingi, pero ginawa ko ito ng may pagmamahal. Dapat may halaga iyon. 6:00 ng gabi, kinuha ko ang cake. Inilagay sa isang karton na kahon na nakuha ko sa panaderya. At nagtungo sa bahay. Ang bahay niya. Ang bahay na binili ko sa 40 taon ng pagtatrabaho. Ang bahay na ibinigay ko sa kanya para hindi siya magdusa. Nilakad ko ang 8 kanto dala ang cake
Nararamdaman ang pagod sa aking mga braso, pero wala akong pakialam. Patuloy kong iniisip ang kanyang mukha kapag nakita niya ang cake. Iniisip ang kanyang ngiti, ang kanyang yakap, ang kanyang pasasalamat. Tay, hindi niyo na po sana inabala ang sarili niyo. Naisip ko na baka itong kilos na ito ay medyo aayusin ang mga bagay sa pagitan namin. Nauupo kami ng magkasama, kakain ng cake, at mag-uusap tulad ng dati, na kahit sa sandaling panahon lang, magiging mahalaga ulit ako sa kanyang buhay. Pagdating ko sa bahay, napansin ko ang isang bagay na kakaiba. May mga sasakyang nakaparada sa buong kalye. Maraming sasakyan. Isang itim na BMW, isang puting SUV, isang kulay abong Mercedes. Mga mamahaling sasakyan na hindi nababagay sa kapitbahayan na ito. Naririnig ko ang musika mula sa loob. Tawanan, mga boses. Lumapit ako sa pinto at nakita kong may mga lobong nakatali sa gate. Ginto at itim na mga lobo. Elegante. Mamahaling dekorasyon. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. May party, isang birthday party at hindi ako imbitado. Nag-doorbell ako na nanginginig ang kamay, hawak ang cake sa kabila. Naghintay ako, patuloy ang tugtog ng musika sa loob, patuloy ang tawanan ng mga boses. Nag-doorbell ako ulit at sa wakas, bumukas ang pinto. Lumitaw si Jose sa pintuan. Nakasuot siya ng mamahaling puting polo, itim na slacks. Ang buhok niya ay nakaayos. May hawak siyang isang baso ng alak. At nang makita niya ako, nagbago ang kanyang mukha. Nawala ang ngiti. Nanlaki ang kanyang mga mata sa isang bagay na hindi kagalakan. Pagkatakot ba? Kahihiyan? Hindi ko alam. Pero hindi ito kaligayahan. Tay, lumabas ito na parang bulong, parang isang sumpa. Anong ginagawa niyo rito? Hindi ito isang tanong. Ito ay isang reklamo. Ito ay isang hindi ka dapat narito. Itinaas ko ang cake, nakangiti, sinusubukang maging natural. Dumalaw ako anak. Ginawa kita ng paborito mong cake, yung ube. Naaalala mo? Tiningnan ni Jose ang cake. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Pagkatapos ay sumulyap siya sa loob ng bahay, na para bang may kinakalkula. Tumingin din ako sa likod niya, at ang nakita ko ay dumurog sa aking kaluluwa. Nandoon si Isabela sa isang eleganteng itim na damit, nakikipag-usap sa isang grupo ng mga tao. Ang mga biyenan ay nakaupo sa sopa. Ang sopa na tinulungan ko siyang piliin nang lumipat siya, umiinom ng champagne. May mga tray ng mamahaling pagkain, mga kristal na baso, malumanay na musika, lahat ay bihis na bihis, mabango. At naroon ako sa aking luma ng maong, aking plaid na polo, aking lumang sapatos, may hawak na lutong bahay na cake na may tabinging mga letra, isang cake na biglang naging kaawa-awa, katawa-tawa mahirap. Salamat po tay, sabi ni Jose. At nang hindi naghihintay ng sagot, kinuha niya ang cake mula sa aking mga kamay. Tiningnan niya ito sandali na para bang hindi niya alam kung ano ang gagawin dito. At pagkatapos ay iniwan niya lang ito sa sahig ng beranda. Sa sahig na parang basura, na parang isang bagay na kailangang mabilis na mawala sa paningin. Pero nasa kalagitnaan po kami ng isang bagay ngayon. Tatawagan ko na lang po kayo mamaya. Okay? Umatras siya. Isinasara na ang pinto. Nakatayo lang ako roon. Walang hawak, nakabuka ang bibig, hindi makapagsalita. Jose, ako. Pero bago ko matapos ang pangungusap, isinara niya ang pinto. Isinara niya ang pinto sa aking mukha. Sa mukha ng kanyang ama. Nakalalakad lang ng 8 kanto dala ang isang cake na gawa sa pagmamahal. Isinara niya ang pinto at iniwan akong mag-isa sa labas sa beranda ng bahay na ibinigay ko sa kanya. Nakatayo ako roon, hindi ko alam kung gaano katagal. Nakatitig sa saradong pinto, nakikinig sa tawanan mula sa loob, sa musika, sa tunog ng nagkikiskisang mga baso, sa mga sigawan ng happy birthday na hindi para sa akin. Tumingin ako sa ibaba. Nandoon pa rin ang cake sa sahig sa murang karton na kahon nito. Isang sulok ng kahon ay nayupi mula sa pagkakabagsak. Naisip kong kunin ito at iuwi, pero hindi ko kaya. Hindi ko kayang yumuko para kunin ang cake na iyon dahil kung gagawin ko, babagsak ako mismo doon. Kaya, tumalikod ako at nagsimulang maglakad. Mabagal noong una, pagkatapos ay mas mabilis. At pagkatapos ay halos tumatakbo na ako. Mahapdi ang mga mata, naninikip ang lalamunan, walang laman ang mga kamay. Kung nakikinig ka sa aking kwento, pakiusap, sabihin mo sa mga komento kung saan ka nanonood. Minsan, ang malaman na may mga tao sa mundo na nakakaintindi sa akin ay nagbibigay sa akin ng lakas para magpatuloy sa pagsasalita. Nilakad ko ang 8 kanto pabalik sa aking apartment na nakayuko. Nagdarasal sa Diyos na walang kapitbahay na makakita sa akin ng ganito. Ayokong may magtanong sa akin kung anong nangyari. Ayokong kailangang ipaliwanag na isinara ng anak ko ang pinto sa aking mukha. Na iniwan niya ako sa labas ng kanyang party na para akong isang tindero, na iniwan niya ang aking cake sa sahig na parang wala lang.
Pagdating ko sa aking apartment, umupo ako sa sopa nang hindi binubuksan ng ilaw. Umupo lang ako roon sa dilim. Nanginginig ang mga kamay. Sinusubukang huminga. Hindi ako naghapunan ng gabing iyon. Hindi ako nagbukas ng TV. Wala akong ginawa. Umupo lang ako roon sa dilim. Paulit-ulit na inaalala ang sandaling iyon. Ang kanyang mukha nang makita niya ako. Ang takot sa kanyang mga mata. Ang paraan ng pagkuha niya sa cake at paglalagay sa sahig. Ang paraan ng pagsara niya sa pinto. Mabilis. Na para bang gusto niya akong itago. Na para bang ikinahihiya niya ako. At ang pinakamasakit. Ang bahaging pinakamasakit ay hindi ang saradong pinto. Ito ay ang pag-alam na mayroong 80 tao sa loob na nagdiriwang para sa aking anak. 80 taong imbitado na karapat-dapat na naroon. Mga katrabaho, mga kaibigan ni Isabela, mga biyenan, mga tiyo, mga pinsan. Lahat maliban sa akin. Lahat maliban sa lalaking mag-isang nagpalaki sa kanya matapos mamatay ang kanyang ina. Lahat maliban sa lalaking nagtrabaho ng 25 taon para ibigay sa kanya ang mismong bahay kung saan ngayon ay isinara niya ang pinto sa aking mukha. Sa araw na iyon, noong Sabado ng Oktubre, naintindihan ko ang isang bagay na ilang buwan ko nang itinatanggi. Ikinahihiya ako ng aking anak. Ang aking mga kamay ng manggagawa, ang aking murang damit, ang aking simpleng paraan ng pagsasalita, ang aking simpleng buhay. Hindi ako bagay sa bago niyang eleganting buhay kasama ang pamilya ng kanyang mayamang nobya at ang kanilang mga kopita ng champagne at kanilang malumanay na musika. Ako ay isang pagkakamali mula sa kanyang nakaraan na kailangang itago. At siya, itinatago niya ako ng paunti-unti. Bawat party, bawat okasyon, hanggang sa araw na tuluyan niya akong buburahin. At sa araw na iyon, nakaupo sa aking sopa sa dilim, naramdaman kong may tumigas sa loob ko. Hindi na ito kalungkutan. Iba na. Ito ang binhi ng isang bagay na hindi ko pa nakikilala, pero alam kong malapit na itong tumubo. Pagkatapos ng kaarawan, may nabasag sa akin, pero hindi sa paraang inaasahan mo. Walang pagsabog, walang hindi mapigilang pag-iyak. Ito ay isang bagay na mas tahimik, mas pinal. Sinimulan kong markahan ang mga araw sa kalendaryo sa kusina. Yung lumang kalendaryo na bigay sa akin ng panaderya bawat taon na may mga pista ng mga santo at mga yugto ng buwan. Bawat araw na lumilipas na hindi ako tinatawagan ni Jose, naglalagay ako ng maliit na pulang guhit gamit ang isang marker. Noong una, naisip kong kalokohan ito, na ito ay isang bagay na gagawin ng isang matandang mapait. Pero kailangan kong makita ito. Kailangan ko ng pisikal na patunay na hindi ako nag-iinarte. Na totoo ang pananahimik ng aking anak. Sa unang linggo, may 2 pulang guhit. Sa pangalawang linggo, 5. Sa ikatlong linggo, 7. At patuloy akong nagmamarka. 12 araw na walang tawag. Pagkatapos ay 1-8. Pagkatapos ay 1-2-3. Napuno ng pulang guhit ang kalendaryo na parang sentensya sa bilangguan. Na para bang bawat lumilipas na araw ay isa pang araw na tumitigil akong umiral para sa kanya. Tinitingnan ko ang kalendaryong iyon tuwing umaga habang umiinom ako ng kape. Binibilang ang mga guhit, sinusuma sa aking isipan. 31 araw. Isang buong buwan na hindi ako tinatawagan ng aking anak. Na hindi niya tinatanong kung kumusta ako. Na hindi niya sinasabing, "Uy, tay, kumusta po kayo?" Isang buong buwan kung saan, para sa kanya, ay hindi ako umiral. At ang pinakamasakit, hindi rin ako tumatawag dahil takot ako. Takot na makaistorbo. Takot na sabihin niya ulit na busy siya. Takot na kumpirmahin ang alam ko na ako'y isang pabigat sa kanya. Pero umabot sa puntong hindi ko na kaya. Isang Miyerkules, 23 araw na hindi ko siya naririnig at kailangan kong marinig ang kanyang boses kahit 2 minuto lang. Kinuha ko ang telepono. Idinayal ang numerong alam ko sa puso at naghintay. 1, 2, 3 ring. "Hello, Tay." Nagmamadali ang boses niya. Gaya ng dati. "Anak, kumusta ka?" Matagal na tayong hindi nag-uusap. Katahimikan sa kabilang linya, ang tunog ng mga sasakyan. Nasa kalye siya. "Opo, Tay. Pasensya na po. Sobrang dami lang pong trabaho. May kailangan po ba kayo? May kailangan po ba kayo?" Na para bang ang tanging dahilan kung bakit ako tatawag ay kung may kailangan ako. Na para bang hindi ako pwedeng tumawag dahil lang anak ko siya at namimiss ko siya. "Wala, anak. Gusto ko lang malaman kung kumusta ka." "Ayos lang po. Ayos lang po lahat. Makinig po kayo. Papasok na po ako sa isang meeting. Tatawagan ko na lang po kayo mamaya. Okay? Tatawagan ko na lang po kayo mamaya." Ang pariralang iyon, naging pinakakaraniwang kasinungalingan na ng kanyang buhay. Pero hindi siya kailanman tumawag. Lumipas pa ang 4 na araw. 5, 6. Patuloy na dumami ang mga pulang guhit sa kalendaryo.
At patuloy akong naghihintay sa tawag na hindi kailanman dumating. Uupo ako sa sopa na katabi ang telepono, nakatitig dito, naghihintay na tumunog pero hindi ito tumutunog. O tutunog ito dahil sa mga telemarketer. Mr. Dela Cruz, gusto po sana naming mag-alok sa inyo ng bagong internet plan. Hindi salamat. Ibababa ko ang telepono at magpapatuloy sa paghihintay na parang isang tanga. Na parang isang kaawa-awang matanda na walang mas magandang gawin kundi ang maghintay sa kanyang anak na alalahanin na nabubuhay siya. Kinamuhian ko ang sarili ko para rito, pero hindi ko mapigilan. Sa mga araw na iyon ng paghihintay ako nagkasakit. Una, sakit ng ulo, pagkatapos ay panginginig, pagkatapos ay lagnat. Kinuha ko ang aking temperatura gamit ang lumang thermometer na itinago ni Lucia sa medicine cabinet, 38.5. Nahiga ako sa pag-aakalang mawawala ito sa ilang tableta ng paracetamol at magandang tulog, pero hindi ito nawala. Kinabukasan, umakyat ang lagnat sa 39. Sumakit ang buong katawan ko. Ang aking mga kasukasuan, ang aking likod, kahit ang aking mga buto ay sumasakit. Bumangon ako para pumunta sa banyo at halos matumba. Hindi sumusunod ng tama ang aking mga binti. Umiikot ang aking ulo. Bumalik ako sa kama na nanginginig. At doon, mag-isa. Nag-aapoy ang aking katawan. Malabo ang isip dahil sa lagnat na isip ko, kailangan ko ng tulong. Kinuha ko ang telepono na nanginginig ang kamay at tinawagan si Jose. 11:00 ng umaga noong isang Huwebes. Dapat nasa trabaho siya. Pero naisip ko, baka kung sasabihin kong may sakit ako, dadalawin niya ako. Baka dadalhan niya ako ng pagkain. Baka mananatili siya ng sandali para lang samahan ako. 6 na beses tumunog ang telepono bago niya sagutin. Tay, unggol ang boses niya. Naririnig ko ang mga boses sa background. Tawanan, anak, pausang boses ko mahina. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Mataas ang lagnat ko. Nandito akong mag-isa at, Tay, hindi po pwede ngayon. Nasa isang work lunch po ako. Pero anak, sobrang sama po talaga ng pakiramdam ko. Hindi ko alam kung, Tay, makinig po kayo. Magtimpla po kayo ng salabat. Magpahinga po kayo. At kung masama pa rin ang pakiramdam nyo, pumunta kayo sa ospital. Hindi po ako pwedeng pumunta ngayon. Tatawagan ko na lang po kayo mamaya, okay? At ibinaba niya ang telepono. Naiwan ako roon hawak ang telepono. Nakatitig sa itim na screen. Hindi makapaniwala. Magtimpla ka ng salabat. Iyon ang sinabi niya sa akin. Na para bang isang tasa ng salabat ang magpapagaling sa akin. Na para bang ako'y isang batang may sipon. At hindi isang 73. Taong gulang na lalaking may mataas na lagnat na namumuhay mag-isa. Iniwan ko ang telepono sa bedside table at humiga ulit. Patuloy na tumaas ang lagnat. 39.5, 40. Nagsimula akong magdeliryo. Nakakita ako ng mga anino sa kisame. Nakarinig ako ng mga boses. Sa isang punto, nanumpa akong nandoon si Lucia. Nakaupo sa gilid ng kama, hinahaplos ang aking noo tulad ng dati niyang ginagawa kapag may sakit ako. Ayos lang yan, Tomas. Lilipas din yan. Pero nang abutin ko ang aking kamay para hawakan siya, walang tao roon. Puro kawalan lang. 3 araw akong ganito. 3 araw sa kama. Mag-isa. Nanginginig sa lagnat. Bumabangon lang para pumunta sa banyo at uminom ng tubig. Wala akong kinain. Wala akong lakas para magluto. Halos hindi ko makayang pumunta sa kusina. Punuin ang isang baso ng tubig. At bumalik sa kama. Ang ref ay may expired na yogurt. At kalahating pandesal na matigas na. Wala nang iba. Hindi alam ng mga kapitbahay ko na may sakit ako. Walang kumatok sa pinto ko. Walang nagtanong tungkol sa akin. Sa loob ng 3 araw na iyon, akala ko mamamatay na ako roon. Mag-isa sa kamang iyon. At walang makakaalam hanggang sa maalerto ng amoy ang mga kapitbahay makalipas ang ilang araw. At ang pinakamalungkot, sa kaibuturan ko, isang bahagi sa akin ay hindi natatakot doon. Isang bahagi sa akin ay sobrang pagod na, kaya't ang mamatay ng mag-isa ay hindi na mukhang napakasama. Sa ika-4 na araw, bumaba ang lagnat. Nagising akong basang-basa sa pawis, pero mas malinaw ang isip. Dahan-dahan akong bumangon, sinusubukan kung kaya akong dalhin ng aking mga binti. Pumunta ako sa banyo, tiningnan ng sarili sa salamin. Mukha akong hagardo, may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata. Tumatanda ng 10 taon kaysa noong 1 linggo. Naligo ako ng matagal, hinahayaang hugasan ng mainit na tubig ang pawis at ang takot. Nagsuot ako ng malinis na damit. Nagtimpla ako ng kape at kumain ng 1 pirasong tinapay. At pagkatapos, nang maramdaman kong sapat na ang lakas ko, kinuha ko ang telepono at tinawagan si Jose. Kailangan kong sabihin sa kanya na nagkasakit ako. Kailangan niyang malaman na sobrang hirap ang pinagdaanan ko. At wala siya roon. Siguro hindi para sisihin siya.
Siguro kailangan ko lang malaman niya. Sumagot siya sa ikatlong ring. Tay, Jose, tinatawagan kita ilang araw na ang nakalipas. Nagkasakit ako. Sobrang lala. 3 araw na may mataas na lagnat. Mag-isa. Hindi makakain. Opo, pinutol niya ako na para bang sinasabi kong umulan. Mabuti naman po at magaling na kayo, Tay. Makinig po. Nasa kalagitnaan po ako ng isang mahalagang bagay ngayon. Pwede po bang tawagan ko na lang kayo mamaya? Walang pag-aalala sa kanyang boses, walang pagsisisi, wala. Ito ang boses ng isang taong sumasagot sa telepono para lang maging magalang, pero iniisip na ang pagbaba nito. Jose, sobrang hirap po ng pinagdaanan ko. Akala ko, Tay, kailangan ko na pong umalis. Usap na lang po tayo mamaya. At ibinaba niya. Hindi niya hinintay na matapos ko ang aking pangungusap. Hindi niya tinanong kung ano ang nangyari. Hindi siya nag-alok na dumaan. Wala siyang sinabi. Ibinaba niya lang. At naiwan akong nakaupo sa aking sopa, hawak ang telepono at ang malamig na kape sa mesa. Ako ang kanyang ama. Ang lalaking mag-isang nagpalaki sa kanya, matapos mamatay ang kanyang ina. Ang lalaking nagtrabaho ng 25 taon para magkaroon siya ng mas magandang buhay. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng bahay. Pero para sa kanya, sa sandaling iyon, hindi na ako iyon. Ako ay isang hadlang, isang nakakainis na obligasyon, isang matandang masyadong madalas tumawag at humihingi ng atensyon na ayaw na niyang ibigay. At ang pinakamasama, hindi niya alam kung paano ako aalisin sa kanyang buhay nang hindi nagmumukhang masama. Kaya binura niya lang ako ng paunti-unti, bawat tawag, bawat katahimikan, hanggang sa tumigil na lang akong umiral, hanggang sa ako'y naging isang numero na lang sa kanyang mga kontak na tumutunog paminsan-minsan at sinasagot niya ng may pagkainis. 2 buwan pagkatapos kong magkasakit, dumalaw ang kapitbahay ko sa ika-4 na palapag, si Aling Marta. Siya ay 60, biyuda tulad ko. Paminsan-minsan, dinadalhan niya ako ng ulam o nagkakape kami sa aking apartment. Nang araw na iyon, pumunta siya na may hawak na cellphone at isang ngiti. Mang Tomas, gumagamit po ba kayo ng Facebook? Umiling ako. May app ako dahil nilagay ng apo ko, pero hindi ko alam gamitin. Umupo si Aling Marta sa tabi ko. Turuan ko po kayo. Madali lang. Makikita niyo ang mga litrato ng pamilya niyo, mga kaibigan niyo. Masaya to. Kinuha niya ang cellphone ko at sinimulang ipaliwanag kung paano maghanap ng mga tao, kung paano tingnan ang mga litrato, kung paano mag-like. Tumango ako. Sinusubukang intindihin. Pero sa kaibuturan ko, hindi ko nakikita ang punto. Hanggang sa sinabi ni Aling Marta, hanapin niyo po ang anak niyo para makita niyo kung anong ginagawa niya. Pagkaalis ni Aling Marta, naiwan ako roon hawak ang cellphone ko. Hanapin mo ang anak mo. Na-curious ako sa ideya. Halos 2 buwan na mula nang huli ko siyang makita. Halos 1 buwan na mula nang mag-usap kami ng higit sa 2 minutong iyon nang tumawag ako pagkatapos magkasakit. Baka sa Facebook. Makikita ko kung anong ginagawa niya, kung kumusta siya, kung sino ang kasama niya. Binuksan ko ang app, pumunta sa search icon tulad ng turo sa akin ni Aling Marta. At tinipi ang kanyang pangalan, Jose de la Cruz. Lumabas ang kanyang profile. Ang litrato niya ay nakangiti. Nakasuot ng sunglasses sa isang beach na hindi ko makilala. Pinindot ko ang pangalan niya para makita ang iba pa. At doon ko natagpuan ang isang bagay na hindi ko inaasahan. This account is private. Wala akong makita. Walang litrato. Wala. Ang sarili kong anak ay may private na profile. At hindi ko makita ang kanyang buhay. Pakiramdam ko'y isang tanga. Isang espiya. Pero mas malakas ang kuryosidad ko kaysa sa hiya. Bumalik ako at gumawa ng bagong account. Hindi ko ginamit ang pangalan ko. Inilagay ko ay Pedro Reyes. Isang pangalan kung saan-saan lang. At para sa profile picture, nag-upload ako ng isang larawan ng tanawin na nakita ko sa internet. Walang nagpapakilala sa akin. Hinanap ko ulit si Jose at nagpadala sa kanya ng friend request mula sa peking account na iyon. Pedro Reyes wants to follow you. Iniwan ko ang cellphone sa mesa at nagpunta para maghanda ng hapunan. Pakiramdam ko'y katawa-tawa. Anong ginagawa ko? Nag-espiya sa sarili kong anak? Gumagawa ng peking account na parang tinedier? Pero hindi ko mapigilan dahil kailangan kong malaman. Kailangan kong makita kung ano ang napakahalaga sa kanyang buhay na kinailangan niyang kalimutan ako. Kinabukasan, tiningnan ko ang aking cellphone. Inaccept ni Jose ang aking request. Pedro Reyes now follows Jose de la Cruz. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Pumunta ako sa kanyang profile. At ngayon ay nakikita ko na ang lahat. May daan-daang litrato. Nagsimula akong mag-scroll. Tinitingnan sila isa-isa. Si Jose sa isang mamahaling restaurant. Nakikipagtagayan kay Isabela. Si Jose sa isang biyahe sa Palawan kasama siya. Si Jose sa bahay ng kanyang mga biyenan sa isang barbecue,
tumatawa. Si Jose sa isang birthday party na napapalibutan ng mga taong hindi ko kilala. Litrato pagkatapos ng litrato ng isang buhay na hindi ko alam, ng isang buhay na hindi ako bahagi. Nagpatuloy ako sa pag-scroll. Mas maraming hapunan. Mas maraming biyahe. Mas maraming selebrasyon. Wala ako sa alinman sa mga litrato. Kahit isa. At pagkatapos ay nakita ko sila, ang mga litrato ng kasal. Naroon mismo sila. Pinos 2 araw na ang nakalipas. Nanigas ang daliri ko sa screen. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Si Jose na nakabarong. Si Isabela na nakaputing bestida. Isang eleganteng bulwagan. Mga bulaklak. Mga kopita. Masayang mga tao. Ikinasal ang anak ko. Ikinasal siya. At wala akong alam. Tiningnan ko ang petsa ng post. 2 araw na ang nakalipas. Pero sa description, nakasulat, "The best day of our lives. November 14. Mabilis kong kinwenta. Ngayon ay 16. 3 araw na ang nakalipas ng kasal. Hindi, teka. Binasa ko ang mga komento. Beautiful wedding. Congratulations. At pagkatapos ay nakita ko ang isa pang komento na nagsasabing, ang ganda ng party kahapon. Kahapon. Ang party ay kahapon. Kaya ang seremonya sa Huwes ay 3 araw na ang nakalipas at ang malaking party ay kahapon. Nanigas ako. Sinusubukang iproseso ang nakikita ko. Nag-organisa ang anak ko ng isang kasal. Isang kumpletong kasal. Seremonya sa Huwes. Isang reception. Isang bulwagan, mga dekorasyon, mga imbitasyon, catering, isang photographer. Lahat ng iyon ay nangangailangan ng buwan-buwang pagpaplano. Mga buwan ng pagpili ng venue, pagtikim ng pagkain, pagpapadala ng mga imbitasyon, pagkumpirma ng mga bisita, mga buwan kung saan abala siya sa paghahanda ng pinakamahalagang araw ng kanyang buhay. At sa alinmang pagkakataon sa lahat ng mga buwang iyon ay hindi sumagi sa isip niya na tawagan ako at sabihing, "Tay, ikakasal na po ako." Kahit sa huli. Kahit isang araw bago. Wala. Nalaman ko 2 araw pagkatapos sa pamamagitan ng pag-iispiya sa kanyang Facebook gamit ang isang peking account. Iyon ang ginawa niya sa akin. Isang malungkot na matandang nag-iispiya sa kanyang anak dahil iyon na lang ang tanging paraan para malaman kung anong nangyayari sa kanyang buhay. Nagsimula akong basahin ang mga komento. Naghahanap ng kung ano. Kahit ano na magsasabi sa aking hindi ako nababaliw na normal lang maramdaman ang nararamdaman ko. May daan-daang komento. Napakagandang couple. Ang pinakagwapong bride at groom. Napakagandang party. At pagkatapos ay nakita ko ang isa na tumusok ng kutsilyo sa aking dibdib. Galing ito sa biyanan niyang lalaki. Ang parehong lalaki na nakita ko sa mga litrato ng birthday party. Yung nakamamahaling kulay abong Amerikana. Ang komento niya ay, "Welcome to the family, anak. We are so proud of you." Tinawag niya siyang anak. At sumagot si Jose ng isang heart emoji. Nag-scroll ako pababa ng kaunti pa at nakahanap ng isa pang komento mula sa biyenan niyang babae. Ngayon, sa wakas ay may pamilya ka na nakarapat-dapat sa iyo. Mahal na mahal ka namin. Isang pamilya na karapat-dapat sa iyo. Na para bang hindi ako karapat-dapat sa kanya. Na para bang hindi ako naging sapat. Na para bang ang 25 taon ng pagpapalaki sa kanya ng mag-isa ay walang halaga. Patuloy kong tiningnan ang mga litrato, isa-isa. Nanginginig ang mga kamay. Hinanap ko ang anumang pagbanggit sa akin, anumang pasasalamat sa aking ama na hindi nakarating, anumang iniaalay ko ang sandaling ito sa aking tatay na laging sumuporta sa akin, kahit ano. Pero wala, hindi ako umiral sa kasal na iyon, hindi ako umiral sa kanyang buhay. Para bang namatay na ako maraming taon na ang nakalipas at walang nag-abalang sabihin sa akin. Pinalaki ko ang mga litrato ng bulwagan, hinahanap ang sarili sa isang mesa sa likuran, iniisip na baka inanyayahan niya ako at nakalimutan kong pumunta. Pero hindi. Wala ako kahit saan. Binilang ko ang mga mesa. 10 mesa, 10 tao bawat mesa. 100 bisita. 100 taong karapat-dapat na naroon. 100 taong mas mahalaga kaysa sa akin, ang kanyang ama. Umupo ako sa sopa hanggang sa dumilim. Hindi ako nagbukas ng ilaw. Hindi ako naghanda ng hapunan. Wala akong ginawa kundi tingnan ang mga litratong iyon. Nang paulit-ulit na parabang sa sapat na pagtingin ay maiintindihan ko kung anong nangyari. Pero walang dapat intindihin. Simple lang. Binura ako ng anak ko sa kanyang buhay. Pinalitan niya ako. Ang mga biyena ng bago niyang mga magulang. Si Isabela ang bago niyang pamilya. At ako. Ako ang nakakahiyang nakaraan na kailangang itago. Ang amang construction worker na may mga sirang kamay at murang damit na hindi bagay sa kanyang eleganteng buhay. Naramdaman kong may nabasag sa loob ng aking dibdib. Hindi na ito sakit. Iba na. Ito ay kalinawan.
Ito ay ang sa wakas ay pag-unawa na hindi ako kailanman magiging sapat para sa kanya. Na kahit gaano karami ang ibigay ko, gaano ako magsakripisyo, gaano ko siya kamahal, hinding-hindi ito magiging sapat. Kung naranasan mo nang mabura ng ganyan, kung alam mo ang pakiramdam na ma-exclude sa pinakamahalagang mga sandali, mag-subscribe sa channel na ito. Hindi ka nag-iisa sa sakit na ito. May libu-libong tao na alam kung ano ang pakiramdam na maging invisible sa isang taong dapat sanay nagmamahal sa iyo. Iniwan ko ang cellphone sa mesa at umupo lang doon sa dilim. Nakikinig sa katahimikan ng aking apartment. May mga dumadaang sasakyan sa labas. May tumatahol na aso sa malayo. Nagpatuloy ang buhay, walang pakialam sa aking sakit. At ako, sa unang pagkakataon sa aking buhay, naramdaman kong ayoko nang magmakaawa para sa pagmamahal. Ayoko nang maghintay na alalahanin ng anak ko na umiiral ako. Ayoko nang maramdaman ng patuloy na kahihiyang ito ng pagiging binalewala. Inilayo, binura. May nagbago sa akin ng gabing iyon, may tumigas. Dahil isang bagay ang makalimutan, iba namang bagay ang mapalitan. At iyon ay hindi ko patatawarin. Hindi lang ako in-exclude ng anak ko sa kanyang kasal. Pinalitan niya ako. Nakahanap siya ng mga bagong magulang na mukhang mas mahusay kaysa sa akin. Mga magulang na may pera, may pangalan, may malaking bahay at eleganteng bokabularyo. Mga magulang na hindi nagpapaalala sa kanya kung saan siya nanggaling. Na hindi nagpapaalala sa kanya na ang kanyang magandang buhay ay binayaran ng isang matandang nagkandakuba sa paglalatag ng hollow blocks. At ako, naiwan akong mag-isa sa aking maliit na apartment, tinitingnan ng mga litrato ng perpektong pamilyang pinili ng aking anak. Isang pamilyang hindi ako kasya, kung saan hindi ako kailanman magkakasya, dahil hindi na ako ang kanyang ama. Ako na lang ang pagkakamali mula sa kanyang nakaraan na matagumpay niyang nabura. Pero nagkamali siya ng isa. Nakalimutan niya na ang bahay na tinitirhan niya, ang bahay na tiyak na dadalhin niya ang kanyang bagong asawa, ang bahay na nagbigay sa kanya ng komportabling buhay na iyon. Ang bahay na iyon ay sa akin pa rin. Lumipas ang 3 araw na hindi ko tinatawagan si Jose. 3 araw na tinitingnan ng telepono, kinukuha ito, idinadaya lang mga unang numero, at pagkatapos ay binubura. 3 araw na gumagawa ng mga dahilan para sa sarili. Baka hindi niya ako inanyayahan dahil akala niya may sakit pa ako. Baka gusto niya ng maliit lang at magkakaroon sila ng selebrasyon para sa pamilya mamaya. Baka isang hindi pagkakaunawaan. Naghahanap ako ng mga paliwanag kung saan wala naman dahil masakit ang katotohanan. At hindi pa ako handang tanggapin na sinadya akong burahin ng aking anak, na hindi ito isang pagkukulang, na hindi ito isang pagkakamali, na ito ay isang mulat na desisyon na i-exclude ako sa pinakamahalagang araw ng kanyang buhay. Pero sa kaibuturan ko, alam ko na. Kailangan ko lang marinig na sabihin niya. Sa ika-4 na araw, nagising ako ng 5:00 ng umaga, na mabilis ang tibok ng puso. Napanaginipan ko si Lucia. Nakaupo siya sa gilid ng aking kama, bata tulad noong ikinasal kami, at malungkot siyang nakatingin sa akin. Tanungin mo siya, sabi niya. Kailangan mo siyang tanungin. Nagising ako na may boses na iyon sa aking ulo. Kailangan ko siyang tanungin. Kailangan kong marinig ito mula sa kanyang bibig. Kahit masakit, kahit wasakin ako nito. Bumangon ako. Nagtimpla ako ng kape. Umupo ako sa mesa sa kusina, hawak ang telepono. 6:30 ng umaga. Masyadong maaga para tumawag. Naghintay ako hanggang 9:00. Pagkatapos ay 10:00. Pagkatapos ay 11:00. Pagsapit ng 11:20, hindi ko na mapigilan. Idinayal ko ang numero niya na nanginginig ang daliri. Nagsimulang tumunog ang telepono. Tumunog ito ng 1 beses. 2 beses, 3 beses, 4. Akala ko hindi niya sasagutin. Akala ko mapupunta sa voicemail at kailangan kong mag-iwan ng isang kaawa-awang mensahe na nagtatanong kung bakit hindi niya ako inanyayahan sa kanyang kasal. Pero sa ika-5 ring, sumagot siya. Tay, anak. Basag ang boses ko. Tumikhim ako. Anak, kailangan nating mag-usap. Tay, nasa honeymoon po ako. Hindi po ako pwedeng makipag-usap ngayon. Honeymoon. Ang 2 salitang iyon ay tumama sa akin na parang mga kamao. Honeymoon. Pagkatapos ng isang kasal na hindi ko pinuntahan. Pagkatapos ng isang party kung saan hindi ako umiral. 2 minuto lang. Sabi ko sa kanya. Narinig ko ang isang mahabang buntong hininga sa kabilang linya. Mga boses sa background. Nagtatanong si Isabela ng kung ano. Tinatakpan ni Jose ang telepono at sinasagot siya. Pagkatapos ay bumalik siya. Sige, bilisan mo. Lulunok ako. Ang mga salita ay nakabara sa aking lalamunan. Anak, nakita ko ang mga litrato sa Facebook. Ang mga litrato ng kasal mo. Katahimikan sa kabilang linya. Isang mahaba,
Mabigat na katahimikan na kumumpirma sa lahat ng kailangan kong malaman. Alam niyang alam ko na at wala siyang pakialam. Nagpakasal ka? Tanong ko. Kahit alam ko na ang sagot, kailangan kong marinig na sabihin niyang oo. Kailangan kong umamin siya. Opo, sa wakas ay sabi niya. Isang salita, tuyo, walang paliwanag, walang paghingi ng tawad. At bakit hindi mo sinabi sa akin? Mas mahina ang boses ko kaysa sa gusto ko, mas basag. Intimate lang po kasi. Tay, intimate. Kumapit ako sa salitang iyon na parang isang nalulunod. Baka intimate nga. Baka silang dalawa lang at isang huwes. Baka ang mga litrato ay mula sa ibang bagay. Intimate? Ulit ko. At mas tumigas ang boses ko. Jose, nakita ko ang mga litrato. Binilang ko ang mga mesa. May 80 tao. May isang bulwagang pinalamutian ng mga bulaklak. May catering. May photographer. May musika. Hindi iyan intimate. Iyan ay isang malaking party na pinasya mong hindi ako imbitahan. Katahimikan ulit. Naririnig ko siyang humihinga sa kabilang linya. Naiisip ko siya roon sa isang beach hotel kasama si Isabela sa tabi niya. Naiinis na sinisira ng kanyang ama ang kanyang honeymoon sa mga reklamo. Tay, huwag po kayong magsimula. Sa wakas ay sabi niya. May ganoong tono ang kanyang boses. Yung sawang-sawa na tono na ginagamit mo kapag may nanggugulo sa iyo tungkol sa isang bagay na ayaw mong pag-usapan. Kailangan ko na pong umalis. Hindi. Sabi ko. At nagulat ako sa sarili ko sa kung gaano ito katatag. Hindi kita hahayaang umalis hanggat hindi mo ipinapaliwanag kung bakit. Bakit ano, Tay? Tumaas ng kaunti ang boses niya. Nagagalit na siya. Na para bang ako ang gumagawa ng mali. Bakit hindi mo ako inanyayahan sa kasal mo? Ako ang ama mo, Jose. Mag-isa kitang pinalaki matapos mamatay ang nanay mo. Nagtrabaho ako ng 25 taon para ibigay sa iyo ang lahat. Binigyan kita ng bahay at ikaw. Nagpakasal ka. At hindi mo man lang sinabi sa akin. Bakit? Ang katahimikang sumunod ay ang pinakamahaba sa lahat. Naririnig ko ang karagatan sa background, mga tagak, mga taong nagtatawanan sa malayo, at ang aking anak sa kabilang linya na pinipili ang kanyang mga salita. Alam na anumang sabihin niya ay magbabago sa lahat sa pagitan namin. Dahil alam kong gagawin niyo to. Sa wakas ay sabi niya. Pagod ang boses niya. Resignado. Magrereklamo. Pagsisisihin ako. Sisirain ang lahat sa drama niyo. Nanigas ako. Ang drama ko. Halos hindi lumabas ang mga salita. Jose, in-exclude mo ako sa pinakamahalagang araw ng buhay mo. At ako pa ang may drama. Tay, gusto kong maging perpektong araw iyon. Walang komplikasyon. At kayo, lagi kayong isang komplikasyon. Isang komplikasyon. Ang salitang iyon ay tumagos sa akin na parang bala. Ako ay isang komplikasyon. Ako na nagbigay sa kanya ng buhay. Ako na nagsakripisyo ng lahat para sa kanya. Ako ang problema. Isang komplikasyon. Ulit ko. Hindi makapaniwala. Opo, sabi niya. At ngayon ay naiinis na ang boses niya. Na para bang pinipilit ko siyang sabihin ang mga bagay na ayaw niyang sabihin. Si Isabela at ang pamilya niya ay nasa ibang antas sila. Naiintindihan niyo? At ayoko. Ayokong makaramdam kayo ng pagkailang. Ayokong makita kanila. At hindi niya tinapos ang pangungusap. Hindi na kailangan. Naintindihan ko ng perpekto. Ayaw niyang makita nila ako. Ayaw ng kanyang eleganteng mga biyanan na makilala ang kanyang amang construction worker na may mga sirang kamay at murang damit. Ayaw niyang sirain ko ang kanyang imahe. Ayaw niyang ipaalala sa lahat kung saan siya nanggaling. Kaya itinago mo ako. Sabi ko, hindi ito isang tanong. Ito ay isang kumpirmasyon. Hindi po ganon, Tay. Ganon nga, Jose. Itinago mo ako na para bang isang bagay na dapat ikahiya. Tay, tama na po. Itinaas niya ang kanyang boses sa unang pagkakataon. Tapos na. Nangyari na. Hindi ko na mababago ang nakaraan. Kung gusto niyong magalit, magalit kayo. Pero hindi ko na pag-uusapan to. Kailangan ko na pong umalis. Jose, teka, pero ibinaba na niya. Narinig ko ang dial tone at nakatayo lang ako roon. Nakadikit ang telepono sa taing ako. Nakikinig sa tunog na iyon. Hindi makagalaw. Umupo ako sa mesa sa kusina ng ilang oras. Lumamig ang kape. Gumalaw ang araw sa bintana. Nagbago ng pwesto ang mga anino. At umupo lang ako roon hawak ang telepono. Paulit-ulit na inaalala ang usapan sa aking isipan. Lagi kayong isang komplikasyon. Ayokong makita kanila. Hindi ko na pag-uusapan to. Bawat pangungusap ay isang bagong suntok. Bawat salita ay isang kumpirmasyon ng alam ko na pero ayaw kong tanggapin. Ikinahihiya ako ng aking anak. Hindi ito isang pagkukulang. Hindi ito isang pagkakamali.
Ito ay isang mulat, planadong desisyon na isinagawa ng may kalamigan. Sinadya niya akong i-exclude dahil hindi ako bagay sa bago niyang buhay. Dahil ako ang mahirap na nakaraan na kailangang itago. Nang gabing iyon, hindi ako natulog. Nakahiga ako sa kama, nakatitig sa kisame. Dilat ang mga mata sa kadiliman. Paulit-ulit ang usapan sa aking isipan na parang sirang plaka. At bigla, parang kidlat, may naintindihan akong nagpanginig sa aking dugo. Lahat ng paglayong iyon sa nakalipas na 2 taon. Lahat ng mga dahilang iyon. Lahat ng maikling pagbisita at kanseladong tawag. Hindi dahil busy siya. Dahil inihahanda niya ang daan para burahin ako. Una, unti-unti niya akong inilayo para kapag sa wakas ay in-exclude niya ako sa kanyang kasal, sobrang layo ko na sa kanyang buhay na halos hindi na mapapansin. Ito ay isang plano, isang mahaba, kalkuladong plano, para alisin ako ng hindi kailangang magpaliwanag. Doon ko naintindihan. Hindi sa kinalimutan niya ako. Ito ay dahil sinadya niya akong itago, may premeditasyon, dahil sa hiya na umiiral ako. At iyon ang mas masakit kaysa sa ano pa man. Dahil isang bagay ang makalimutan sa isang sandali ng kabaliwan o stress. Iba namang bagay ang itago dahil itinuturing kang isang kahihiyan. Dahil iniisip nilang isa kang mantsa sa kanilang perpektong buhay. Nang gabing iyon, nakahiga sa aking kama, nakatitig sa kadiliman, naramdaman kong may nasira magpakailanman sa pagitan namin. Isang bagay na hindi na kailanman maaayos. Dahil ang pag-ibig ay kayang lampasan ng maraming bagay, pero hindi nito kayang lampasan ang kahihiyan. Kapag ikinahihiya ka ng iyong anak, iyon na ang katapusan ng lahat. Hindi ko na siya tinawagan ulit. Hindi ko siya pinadalhan ng mga mensahe. Hindi na ako nagreklamo pa. Ang katahimikang sumunod sa usapang iyon ay iba sa lahat ng katahimikan noon. Dati, kapag hindi siya tumatawag, nagdurusa ako. Naghihintay. Tinitingnan ko ang telepono. Nagdarasal na tumunog. Pero ngayon, ang katahimikan ay sa akin. Desisyon ko ito. At may isang bagay na nagpapalaya roon. Isang bagay na nagbalik sa akin ng kaunting dignidad. Lumipas ang mga araw. 1 linggo. 2 linggo. Hindi rin tumawag si Jose. Hindi niya tinanong kung kumusta ako. Hindi niya sinubukang ayusin ang mga bagay. At ako, nagsimula akong magplano. Nagsimula akong mag-isip. Nagsimula akong alalahanin ang isang bagay na nakalimutan ko. Ang bahay ay sa akin pa rin. Nagising ako isang Martes ng 6:00 ng umaga na may kalinawan ng isip na ilang buwan ko nang hindi nararanasan. Bumangon ako, nagtimpla ng matapang na kape, at dumiretso sa aparador sa silid tulugan. Sa likuran, nakatago sa likod ng ilang lumang kahon, naroon ang maliit na kahon de yero na binili namin ni Lucia maraming taon na ang nakalipas para itago ang mahahalagang dokumento. Maingat kong inilabas ito, inilagay sa kama, at inilagay ang kombinasyong alam ko sa puso. 02773. Kaarawan ni Jose. Bumukas ang kahon na may metalikong kalansing. Sa loob ay naroon ang aming mga birth certificate, marriage license namin, death certificate ni Lucia, at doon sa ilalim, maingat na nakatupi, ang titulo ng bahay sa Villa Esperanza Subdivision. Kinuha ko ito, na nanginginig ang mga kamay. Binuklat ko ang manilaw-nilaw na papel, gasgas na sa mga taon, pero perpektong nababasa. Naroon ito, titulo de propiedad, at sa ibaba, sa malinaw na mga letra, may-ari, Tomas de la Cruz. Ang pangalan ko, ang ID number ko, ang pirma ko, ang petsa ng pagbili. Ang 12 ng Marso, 2015, halos 10 taon na ang nakalipas. Pinagdaanan ng mga daliri ko ang mga letra, nararamdaman ang tekstura ng papel, naaalala ang araw na pinirmahan ko ito, ang araw na naging may-ari ako ng isang bagay sa unang pagkakataon sa aking buhay. Hinanap ko sa bawat pahina ang anumang pagbanggit ng paglilipat kay Jose, anumang pirma niya, anumang nakakabit na dokumento. Wala. Walang anuman dahil hindi ko kailanman ginawa ang legal na paglilipat. Ibinigay ko sa kanya ang mga susi. Sinabi kong, "Sa'yo na to." Pero legal, opisyal. Ang bahay ay sa akin pa rin. Palaging sa akin. Umupo ako sa gilid ng kama, hawak ang titulo, at tinitigan lang ito sa loob ng 1 oras, baka higit pa. Pumasok ang araw sa bintana at gumalaw sa sahig. Ang tunog ng mga sasakyan sa labas, isang tumatahol na aso. Nagpatuloy ang buhay habang hawak ko ang papel na iyon, at ginagawa ang pinakamahalagang desisyon ng aking buhay. Naalala ko ang bawat hollow block na binayaran ko ng aking pawis. Bawat dagdag na oras na nagtrabaho ako, bawat pananakit ng aking likod at nagpatuloy pa rin ako dahil kailangan ko ng pera, bawat sentimong inipon ko sa loob ng 25 taon, ang bahay na iyon ay hindi lang isang regalo. Ito ang aking buong buhay, na naging mga pader at ibinigay ko sa kanya sa pag-aakalang binibigyan ko siya ng seguridad, pagmamahal, isang kinabukasan.
Pero nagkamali ako. Ibinigay ko sa kanya ang lahat, at natutunan niya na lahat ng ibinigay ko ay walang halaga. Tumayo ako mula sa kama. Inilagay ang titulo sa isang sobre, at nagbihis. Isinuot ko ang pinakamaganda kong pantalon, isang malinis na polo. Pinakintab ang aking sapatos. Maingat kong sinuklay ang aking buhok. Tiningnan ko ang sarili sa salamin. Ang lalaking nakatingin pabalik ay hindi na ang parehong umiiyak sa katahimikan sa loob ng ilang buwan. Hindi na siya ang desperadong amang nagmamakaawa para sa atensyon. Iba na siya. Siya ay isang taong nakaintindi ng isang bagay na fundamental. Hindi minamakaawa ang dignidad. Ibinibigay ito sa iyo o binabawi mo ito sa iyong sarili. At kung nagpa siya ang aking anak na hindi man lang ako karapat-dapat sa isang lugar sa kanyang kasal, kung gayon hindi niya karapat-dapat ang pinakadakilang regalong ibinigay ko sa kanya, ang bahay ay titigil ng maging sa kanya. Hindi dahil mapaghiganti ako, kundi dahil sa wakas ay naintindihan ko na ang pagbibigay ng lahat ng hindi pinahahalagahan ay hindi pag-ibig. Ito ay pagwasak sa sarili. 9:00 ng umaga, kinuha ko ang telepono at hinanap sa aking mga contact ang numero ni Attorney Reyes, isang abogado sa aming lugar na tumulong sa akin sa mga papeles nang mamatay si Lucia. Nagdial ako. Sumagot siya sa ikatlong ring. Mang Tomas, kamusta po? Napatawag kayo. Mabait ang kanyang boses. Attorney, kailangan kong magbenta ng isang ari-arian ngayon. May katahimikan sa kabilang linya. Ngayon po, Mang Tomas, ang mga ganyang bagay po ay inaabot ng panahon. Kailangan po nating magpa-appraise. I-publish ang listing? Maghintay ng mga alok? Hindi. Pinutol ko siya. Mas matatag ang boses ko kaysa sa inaasahan ko. Kailangan ngayon. O bukas sa pinakamatagal. Apurahan po ito. Isa pang katahimikan. Ayos lang po ba kayo, Mang Tomas? May nangyari po ba? Opo, sabi ko. May nangyari. Pero magiging maayos din ako. Kailangan ko lang po na tulungan ninyo akong maibenta ang bahay na iyon sa lalong madaling panahon. Pinapunta ako ni Attorney Reyes sa kanyang opisina ng 11:00. Dumating ako sa tamang oras, dala ang sobre na may titulo sa ilalim ng aking braso. Pinapasok niya ako sa kanyang opisina. Inalok ng kape, na tinanggap ko kahit nanginginig ang aking mga kamay. Umupo siya sa likod ng kanyang mesa, at tiningnan ako ng mga matang iyon ng abogado na nakakita na ng lahat. Sabihin niyo po sa akin, Mang Tomas, bakit po nagmamadali? Kaya sinabi ko sa kanya, hindi lahat. Hindi ko sinabi sa kanya ang tungkol sa kasal. Hindi ko sinabi sa kanya na ikinahihiya ako ng aking anak. Sinabi ko lang na nagpasya akong ibenta ang bahay na nasa pangalan ko, na doon nakatira ang aking anak, pero legal na sa akin. At kailangan kong gawin ito ng mabilis. Tumango siya ng walang paghuhusga at sinabing, sige po, tatawag ako. May kliyente po akong naghahanap ng bahay sa lugar na iyan para sa kanyang anak na babae. Baka interesado siya. 3:00 ng hapon, tumawag si Attorney Reyes. Mang Tomas, may buyer po ako. Gusto niyang makita ang bahay bukas, unang-una sa umaga. Kung magustuhan niya, handa siyang magbayad ng cash at isara ang bentahan sa loob ng 48 oras. Bumilis ang tibok ng puso ko. Cash? Opo. Isa siyang negosyante na gusto ang bahay para sa kanyang anak na ikakasal sa susunod na buwan. Nagmamadali siya. Nag-aalok siya ng patas na presyo. Hindi ito isang alok na tatanggihan. Ibinigay ko sa kanya ang address. Sinabi kong pwede niyang puntahan bukas ng 8:00 ng umaga. Ibinaba ko ang telepono. Umupo ako sa aking sopa. Hawak ang telepono. Nararamdaman ng lahat na nagsisimulang gumalaw. Wala nang atrasan. Nakagawa na ako ng desisyon at isang bagay sa loob ko, isang bagay na basag na sa loob ng ilang buwan, ay nagsimulang mabuo ulit. Halos hindi ako natulog ng gabing iyon. Hindi dahil sa pagkabalisa, hindi dahil sa pag-aalinlangan, kundi dahil sa isang kakaibang halo ng kaba at kapayapaan. Gising akong iniisip ang lahat ng nangyari. Kung paano ako napunta rito. Kung paano ang isang amang nagbigay ng lahat ay nauwi sa pagiging tratuhin na parang basura. Kung paano ang walang kondisyong pag-ibig ay nagiging isang kahinaan kapag hindi ito pinahahalagahan ng kabilang tao. At naintindihan ko ang isang bagay na inabot ako ng 73 taon para matutunan. Ang pagbibigay ng lahat ay hindi gumagawa sa iyo ng isang mabuting ama. Ginagawa ka nitong invisible dahil pinahahalagahan lang ng mga tao kung ano ang may halaga sa kanila. At ako, hindi ko kailanman sinisingil ang aking anak para sa anuman. Hindi isang salamat, hindi isang mahal kita, ni kahit respeto. Ibinigay ko sa kanya ang lahat ng libre. At natutunan niya na wala akong halaga. Kung gayon, oras na para matutunan niya ang isa pang leksyon. 8:00 ng umaga kinabukasan. Tumawag si Attorney Reyes. Mang Tomas, nakita na po ng buyer ang bahay. Nagustuhan niya. Gusto niyang isara ang bentahan ngayon. Sigurado po ba kayo rito? Natahimik ako sandali. Naisip ko si Jose na natutulog sa bahay na iyon kasama ang kanyang bagong asawa. Naisip kong magigising siya,
Hindi alam na sa ilang oras, ang bahay na iyon ay hindi na magiging sa kanya. Naisip ko kung ano ang mararamdaman niya kapag sinabi ko sa kanya. At hindi ako nakaramdam ng pagkakasala. Hindi ako nakaramdam ng awa. Naramdaman ko ay katarungan. Sigurado po ako, sabi ko. Sabihin niyo sa kanya oo. Isasara natin ngayon. Perpekto. Pumunta po kayo sa opisina ko ng 2:00. Dalhin niyo po ang inyong ID at ang titulo. Pagsapit ng 4:00, magiging may-ari na kayo ng malaking halaga at ang anak niyo ay kailangang maghanap ng ibang matitirhan. Ibinaba ko ang telepono. Tiningnan ko ang orasan. 6 na oras pa. Umupo ako sa aking sopa para maghintay. Hindi ko tinawagan si Jose. Hindi ko siya binalaan. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataong magmakaawa. Magpaliwanag. Mangakong magbabago dahil ayoko na ng kanyang mga walang lamang pangako. Ayoko na ng kanyang mga huling minutong paghingi ng tawad. Wala akong kinukuha sa kanya na tunay na sa kanya. Tuturuan ko lang siya kung ano ang pakiramdam na mawalan ng hindi mo kailanman pinahalagahan. Kung ano ang pakiramdam na may kumuha sa iyo ng isang bagay na ipinagwalang bahala mo. Kung ano ang pakiramdam na mapunta sa aking kalagayan. At baka lang, kapag wala na siyang bubong sa ibabaw ng kanyang ulo. Kapag kailangan niyang ipaliwanag sa kanyang asawa at mga biyenan kung bakit kailangan nilang lumipat agad. Kapag kailangan niyang maghanap ng bagong lugar at magbayad ng upa at maramdaman ang kawalan ng katiyakan, baka doon niya maiintindihan kung ano ang ginawa ko para sa kanya nang ibigay ko ang bahay na iyon. O baka hindi. Pero wala na akong pakialam dahil hindi na ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa akin. Sa pagbawi ng isang bagay na kinuha sa akin, ang aking dignidad. 2:00 ng hapon, nakaupo ako sa opisina ni Atty. Reyes. Sa tapat ko ay nakaupo ang isang lalaking nasa 50s. Eleganteng suit, perpektong puting damit. Ang pangalan niya ay Robert Mendoza at pag-aari niya ang isang chain ng mga hardware store. Binibili niya ang bahay para sa kanyang anak na ikakasal sa 1 buwan. Perpekto ito para sa kanya, sabi niya. Sinusuri ang titulo. Tahimik ang lugar. Maganda ang sukat ng bahay. Magiging masaya ang anak ko roon. Tumango ako sa katahimikan. Iniisip ang kabalintunaan. Binibili ng lalaking ito ang bahay para pasayahin ang kanyang anak. Binili ko ang eksaktong bahay na iyon para pasayahin ang aking anak. Ang pagkakaiba, malamang naiimbitahan ng anak ng lalaking ito sa kanyang kasal. Inilagay ni Atty. Reyes ang mga papel sa mesa. Pirmahan niyo po rito, at rito. Kinuha ko ang panulat. Hindi nanginginig ang kamay ko. Kalmado kong pinirmahan ang bawat pahina. Ang pangalan ko, ang ID ko, ang pirma ko. 1, 2, 3 beses. Pumirma si Ginoong Mendoza pagkatapos ko. Ninotaryo ni Atty. Reyes ang lahat. Tinatakan niya ang mga papel, inayos ang mga file. Tapos na, sabi niya na may ngiti. Mang Tomas, hindi na po kayo ang may-ari ng ari-ariang ito. Ginoong Mendoza, congratulations. Sa inyo na po ang bahay. Binuksan ng lalaki ang isang itim na maleta at naglabas ng mga tumpok ng pera. Binilang niya ito sa mesa. Isang malaking halaga, cash. Dinala niya ito ng ganoon dahil gusto niyang mabilis na maisara ang bentahan. Hindi pa ako nakakita ng ganoon karaming pera sa isang lugar. Tinulungan ako ni Atty. Reyes na bilangin ito. Binigyan ako ng resibo. Ipinaliwanag na dapat ko itong ideposito sa bangko sa lalong madaling panahon. Tumango lang ako, tinitingnan ng mga perang iyon, iniisip. Ito ang halaga ng 25 taon ng aking buhay sa Saudi. Ito ang halaga ng sakripisyo ng isang ama. Umalis ako sa opisina ng 3:15 ng hapon. Matindi ang sikat ng araw. Puno ng tao ang kalye. Dumadaang mga sasakyan. Ang normal na buhay ng anumang Martes. Pero para sa akin, walang normal. Kakabenta ko lang ng bahay kung saan nakatira ang aking anak. Naglakad ako ng 2 kanto papunta sa isang parke. Umupo ako sa isang bangko, kinuha ang aking cellphone mula sa aking bulsa. At tinitigan lang ito. Ngayon darating ang mahirap na bahagi. Ngayon kailangan ko siyang tawagan. Kailangan kong sabihin sa kanya na hindi na sa kanya ang bahay, na may 2 linggo siyang umalis. Nag-hover ang daliri ko sa kanyang pangalan sa aking mga contact. Huminga ako ng malalim ng 3 beses. 4, 5. At nag-dial ako. 2 beses tumunog ang telepono bago siya sumagot. Tay. Normal ang boses niya. Walang aalalahanin. Hindi alam na magbabago na ang kanyang buhay. Anak. Sabi ko, at mas kalmado ang boses ko kaysa sa inaasahan ko. Kailangan mong lisanin ang bahay sa loob ng 15 araw. Katahimikan sa kabilang linya. Isang naguguluhang katahimikan. Ano? Anong pinagsasabi niyo? Ang bahay kung saan ka nakatira. Yung sa Villa Esperanza. Kailangan mong lisanin. Isa pang katahimikan. Tay, ayos lang po ba kayo? Anong ibig niyong sabihin sa lisanin? Ipinikit ko ang aking mga mata.
Nararamdaman ng araw sa aking mukha at sinabi ang mga salitang ilang araw ko nang ininsayo sa aking isipan. Ibinenta ko na kaninang umaga. Ang katahimikang sumunod ay ganap. Naririnig ko siyang humihinga. Nararamdaman kong pinoproseso ng kanyang utak ang kanyang narinig. Nakikita ko ang kanyang mukha. At pagkatapos, parang isang pagsabog. Anong ginawa niyo? Halos mabasag ang eardrum ko sa boses niya. Sumisigaw siya. Anong ginawa niyo, Tay? Binenta niyo ang bahay? Oo. Kalmado kong sabi. Ang bahay ay sa akin, Jose. Nasa pangalan ko. At nagpa siya akong ibenta. Pinirmahan ko ang mga papel 1 oras na ang nakalipas. Hindi. Hindi pwedeng mangyari yan. Ang bahay na yon ay sa akin. Naroon na. Ang pangungusap na hinihintay ko. Hindi anak. Sabi ko. At bawat salita ay lumabas na malinaw, matatag, walang pag-aalinlangan. Ang bahay na iyon ay hindi kailanman naging sayo. Ibinigay ko sa iyo ang mga susi. Sinabi kong sayo na, pero hindi ko legal na inilipat ang titulo. Palaging nasa pangalan ko, palaging sa akin, at ngayon pag-aari na ito ng iba. Narinig ko ang isang ingay sa kabilang linya na para bang may ibinato siya. Tay, bahay ko po iyon. Nakatira ako roon kasama ang asawa ko. Hindi niyo pwedeng gawin to, ang asawa mo. Ulit ko, at hinayaan kong manatili ang 2 salitang iyon sa hangin sandali. Ang babaeng hindi ko kilala. Ang babaeng pinakasalan mo nang hindi ako inaanyayahan. Ang babaeng pinili mo nang magpasya kang hindi ako karapat-dapat na mapabilang sa buhay mo. Tay, wala pong kinalaman to roon. May kinalaman ang lahat dito, Jose. May kinalaman ang lahat sa pagbura mo sa akin sa iyong buhay na para akong basura. Na para bang ang 25 taon ng pagpapalaki sa iyo ay walang halaga. Na para bang ang pagbibigay sa iyo ng bahay ay hindi man lang ako binigyan ng imbitasyon sa iyong kasal. Mabigat ang kanyang paghinga. Naririnig ko siyang naglalakad-lakad, natataranta. Tay, pakiusap, huwag niyo pong gawin to. Pwede po tayong mag-usap. Pwede po nating ayusin ang mga bagay. Wala nang dapat ayusin, sabi ko. Napirmahan na ang mga papel. Nasa bulsa ko na ang pera. Ang mga bagong may-ari ay lilipat sa loob ng 2 linggo. Tay, hindi niyo po pwedeng gawin to. Basag ang boses niya. Ngayon ay may desperasyon. Ngayon ay may takot. Saan po ako titira? Anong sasabihin ko kay Isabela? Anong sasabihin ko sa pamilya niya? Hindi ko alam, anak. Sabi ko. At kalmado pa rin ang boses ko, payapa, na para bang nag-uusap kami tungkol sa panahon. Siguro kailangan mong maghanap ng apartment na uupahan. Kailangan mong mag-ipon ng pera para sa security deposit. Kailangan mong mamuhay sa kawalan ng katiyakan kung ire-renew pa ba ang iyong lease sa susunod na taon. Kailangan mong mamuhay tulad ng pamumuhay ko sa loob ng 10 taon. Baka doon mo maintindihan kung ano ang ginawa ko para sa iyo nang ibigay ko ang bahay na iyon. Pero hindi ko po kayang magbayad ng upa ngayon. Kakakasal lang po namin. Nag-resign po si Isabela sa trabaho. Nasa honeymoon po kami. Kung gayon, putulin niyo ang honeymoon at bumalik kayo para maghanap ng matitirhan. May 2 linggo kayo. Magandang biyahe, anak. At ibinaba ko ang telepono. Pinatay ko ng tuluyan ang aking cellphone. Hindi ko ito isinilent. Pinatay ko. Umupo ako roon sa bangko sa parke na may papalubog na araw sa aking mukha, nararamdaman ng isang kakaibang bagay sa aking dibdib. Hindi ito kagalakan. Hindi ito kalungkutan. Ito ay ginhawa. Ito ang pakiramdam na nagawa ang isang bagay na dapat ko nang ginawa matagal na. Ang pagbawi sa aking dignidad. Ang pagtigil sa pagmamakaawa para sa pagmamahal. Ang pagtigil sa pagtanggap ng mga mumo. Umupo ako roon ng kalahating oras, 40 minuto. Pinapanood ang mga taong dumadaan, mga batang naglalaro sa parke, mga kalapating tumutuka sa lupa. Nagpatuloy lang ang normal na buhay habang nagbago magpakailanman ang aking buhay. Pagkatapos ay tumayo ako. Naglakad papunta sa pinakamalapit na bangko. At idineposito ang pera. Lahat nito. Bawat huling sentimo. Sa akin ito. Legal. Moral. Pinaghirapan ko ito ng aking pawis. At ngayon ay nasa account ko na. Pag alis ko sa bangko, binuksan ko ang aking telepono. Agad itong nagsimulang mag-vibrate. Isang missed call. 2-5-10-20-47 missed calls. Lahat galing kay Jose. At mga mensahe. 12 ng mensahe. Binuksan ko at binasa isa-isa nang hindi sinasagot ang alinman. Tay, pakiusap sagutin niyo. Tay, kailangan ko po kayong makausap. Tay, hindi niyo po pwedeng gawin to. Nagmamakaawa po ako. Tawagan niyo po ako. Tay, pakiusap. Kailangan niyong maintindihan. Hindi ko po sinasadyang saktan kayo. Tay, sagutin niyo po. Nagmamakaawa po ako. Desperado na po ako. Hindi ko alam ang gagawin.
Umiiyak po si Isabela. Gusto po kayong kausapin ng pamilya niya. Tay, pakiusap. Binasa ko lahat at wala akong naramdaman. O sige, may naramdaman ako. Naramdaman ko ang kasiyahan dahil ngayon, hinahanap niya ako. Ngayon, apurahan. Ngayon, mahalaga ako. Pero hindi dahil mahal niya ako, kundi dahil may kailangan siya sa akin. Inilagay ko ang telepono sa aking bulsa nang hindi sumasagot. Nagpatuloy ako sa paglalakad papunta sa aking apartment. Dahan-dahan akong umakyat sa hagdanan, sumasakit ang mga tuhod gaya ng dati. Pero mas magaan ang pakiramdam ko. Pumasok ako sa aking tahanan, isinara ang pinto, at tumayo sa gitna ng sala. Ang aking maliit na apartment, ang aking lumang silyon, ang aking kusinang bihirang gamitin, ang aking simpleng buhay, ang aking hamak na buhay, pero buhay ko ito. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman kong sapat na ito, na ako ay sapat na. Hindi ko kailangan ng aking anak para patunayan ako. Hindi ko kailangan na imbitahan niya ako sa mga eleganteng okasyon. Hindi ko kailangan na maging bahagi ng kanyang perpektong buhay. Mayroon akong sariling buhay at sariling dignidad. At sa ngayon, mas mahalaga iyon kaysa sa anumang bahay. Ngayon, hinahanap niya ako. 45 tawag sa loob ng 2 oras. Pero hindi dahil nami-miss niya ako. Hindi dahil napagtanto niyang mahal niya ako. Dahil may kinuha ako sa kanya. Dahil sa wakas ay ipinaramdam ko sa kanya kung ano ang naramdaman ko sa loob ng maraming taon. Ang kawalan ng katiyakan, ang takot, ang pagkawala. At may natanto akong isang bagay na fundamental. Hinahanap ka lang ng mga tao kapag may kailangan sila sa iyo. Hanggat mayroon akong maibibigay. Hanggat kapaki-pakinabang ako. Umiiral ako. Pero nang tumigil akong ibigay sa kanya ang lahat, nang tumigil akong maging amang nagsasakripisyo sa katahimikan, nang sa wakas ay nagtakda ako ng isang hangganan, doon siya kumilos. Pero huli na ang lahat. Huling-huli na. Dahil hindi mo maibabalik ang respeto sa pamamagitan ng pagmamakaawa. Ibinabalik mo ito sa pamamagitan ng pagkilos. At sa wakas ay kumilos na ako. Kinabukasan ng 8:00 ng umaga, may kumalabog sa pinto ko. Hindi ito isang normal na katok. Ito ay isang desperado. Galit na pagkalabog. 3 malalakas na kalabog, pagkatapos ay 4, pagkatapos ay 5 ng sunod-sunod, na para bang gusto nilang sirain ang pinto. Nasa kusina ako. Umiinom ng aking kape. Iniwan ko ang tasa sa mesa at naglakad papunta sa pinto nang hindi nagmamadali. Alam ko kung sino ito. Hinihintay ko na siya. Binuksan ko ang pinto at naroon si Jose. Pula ang kanyang mga mata. Gusot ang kanyang mukha. Gulo ang kanyang buhok. Suot niya ang parehong damit kahapon. Halatang hindi siya natulog. Halatang nagmaneho siya buong gabi mula sa beach, mula sa kanyang honeymoon para makabalik dito. Tiningnan niya ako ng may halong galit at desperasyon. Kailangan po nating mag-usap, sabi niya. Basag ang boses. Wala akong sinabi. Umatras lang ako at pinapasok siya. Pumasok siya na parang isang bagyo. Dumiretso sa sala. Humarap sa akin na nakakuyom ang mga kamao. Paano niyo po ito nagawa sa akin? Nanginginig ang kanyang boses. Malapit na siyang sumabog. Kalmado kong isinara ang pinto. Naglakad papunta sa aking silyon at umupo. Tiningnan ko siya mula roon. Kalmado, hindi galit. At ang kalamigan na iyon ay tila mas lalong nagpagalit sa kanya. Kinakausap ko po kayo. Paano niyo po naibenta ang bahay nang hindi ako sinasabihan? Paano mo? Tanong ko. Mababa at payapa ang boses ko. Kumurap siya. Naguguluhan. Paano ko po ano? Paano ka nagpakasal nang hindi ako sinasabihan? Sabi ko. Paano mo nagawa iyon? Natahimik siya sandali. Naghahanap ng mga salita. Iba po iyon. Hindi. Pinutol ko. Parehong-pareho lang. Kinuskos ni Jose ang kanyang mga kamay sa mukha. Naiinis. Tay, nakaraan na po iyon. Hindi na po natin mababago. Pero ito po ay maaayos pa natin. Tawagan niyo po ang buyer. Sabihin niyong nagbago ang isip niyo. Ibalik niyo ang pera niya. May oras pa po kayo. Tiningnan ko lang siya sa katahimikan. Ang aking anak, ang lalaking pinalaki ko, ang lalaking binigyan ko ng lahat, at wala akong nakikilalang anuman sa akin sa kanya. Hindi, simpleng sabi ko. Anong ibig niyong sabihin sa hindi? Itinaas niya ulit ang kanyang boses. Tay, wala po akong ginawang sapat na masama para iwan niyo akong walang tirahan. Wala? Ulit ko, at isang bagay sa aking boses ang nagpatahimik sa kanya. Jose, in-exclude mo ako sa iyong kasal, sa pinakamahalagang araw ng iyong buhay. Itinago mo ako na para akong isang kahihiyan. Binura mo ako na para bang hindi ako umiral. Hindi ko po kayo gustong saktan. Eksakto. Sabi ko, wala kang ginawa. Hindi mo ako inanyayahan. Hindi mo ako tinawagan. Hindi mo ako binigyan ng paliwanag. Wala kang ginawa.
Nagsimula siyang maglakad-lakad, desperado. Si Isabela po kasi, akala niya po hindi kayo magkakasya sa pamilya niya, na magiging awkward. AKO, may bakal sa aking boses ngayon. Ano ang inisip mo, Jose? Wala akong pakialam sa inisip ni Isabela. Wala akong pakialam sa inisip ng pamilya niya. Ang pakialam ko ay kung ano ang inisip mo. Gusto mo bang naroon ako? Ang katahimikang sumunod ay nagbigay sa akin ng sagot. Yumuko siya. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Binuksan niya ang kanyang bibig. Isinara. Sinubukan ulit. Inisip ko po. Bulong ang kanyang boses. Inisip ko pong mas madali lang po sa ganitong paraan. Ang 5 salitang iyon. Mas madali lang sa ganitong paraan. Naroon na. Ang buong katotohanan. May naramdaman ako sa aking dibdib. Pero hindi ito sakit. Hindi na masakit. Ito ay kapayapaan. Ito ang kumpirmasyon ng alam ko na. Mas madali sa ganitong paraan. Ulit ko. Mas madaling burahin ako kaysa ipagtanggol. Mas madaling itago ako kaysa ipakilala ng may pagmamalaki. Mas madaling isantabi ako kaysa tumayo sa iyong asawa at sabihing ang iyong ama, ang nagpalaki sa iyo, ang nagbigay sa iyo ng bahay ay darating sa iyong kasal dahil karapat-dapat siyang naroon. Tumingala si Jose. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Tay, ako. Mas mabilis mong nalaman na ibinenta ko ang bahay kaysa sa nalaman ko ang tungkol sa kasal mo, pinutol ko. Kabalintunaan. 'Di ba? Nalaman ko 2 araw pagkatapos sa Facebook. Nag-i-espiya sa'yo gamit ang isang peking account. Nalaman mo sa loob ng ilang minuto. May direktang tawag. Nakikita mo ang pagkakaiba? Nakatayo lang siya roon. Umaagos ang luha sa kanyang mukha. Hindi alam ang sasabihin. At patuloy akong nagsalita na may kalamigang ikinagulat maging ako. Binili ko ang bahay na yon para sa'yo. Sa 25th taon ng pagkakandakuba sa Saudi. Sa 25th taon ng pag-iipon ng bawat huling sentimo. Sa lahat ng bakasyon na hindi ko kinuha. Sa lahat ng maliliit na bagay na hindi ko binili para sa sarili ko. Binili ko ito, iniisip ang iyong kinabukasan. Iniisip ang iyong seguridad. Iniisip na hindi ka kailanman magdurusa tulad ko. Bahagyang nabasag ang boses ko. Pero nagpatuloy ako. Pero ikaw, nagpasya kang hindi ako karapat-dapat na mapabilang sa iyong buhay. Na ako'y isang kahihiyan. Na hindi ako bagay sa iyong eleganteng mundo. Kasama ang pamilya ng iyong mayamang asawa. Kaya, nagpasya akong hindi mo karapat-dapat ang bahay na yon dahil ang bahay na yon ay isang regalo ng pag-ibig at pinatunayan mo sa akin na hindi mo ako mahal. Mahal ko po kayo. Sigaw niya. Basag na basag ang boses. Kayo ang tatay ko. Siyempre, mahal ko po kayo. Hindi, sabi ko. Umiiling. Mahal mo kung anong ibinibigay ko. Mahal mo ang libreng bahay. Mahal mo ang tahimik na sakripisyo. Mahal mo ang pagkakaroon ng isang amang hindi kailanman humihingi ng anuman. Pero ako bilang isang tao, kasama ang aking mga kamay ng manggagawa, at ang aking murang damit at ang aking simpleng buhay, hindi mo ako mahal. Ikinahihiya mo ako. Hindi po totoo yan. Kung gayon, ipaliwanag mo kung bakit wala ako sa kasal mo, sabi ko, matigas ang boses. Ipaliwanag mo kung bakit hindi mo ako kailanman ipinakilala ng maayos kay Isabela. Ipaliwanag mo kung bakit noong may sakit akong may mataas na lagnat. Sinabi mong magtimpla ako ng salabat at hindi ka dumalaw. Ipaliwanag mo ang lahat ng iyan nang hindi ginagamit ang mga salitang, busy po ako o mas madali lang po kasi. Binuksan niya ang kanyang bibig. Pero walang lumabas dahil wala siyang paliwanag. Dahil halata ang katotohanan. Napaupo si Jose sa kabilang silyon. Nakasubsob ang ulo sa kanyang mga kamay. Tay, patawarin niyo po ako. Sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Patawarin niyo po ako. Pakiusap po. Nagkamali po ako. Alam kong naging terrible akong anak. Pero pakiusap. Huwag niyo po akong iwan na walang tirahan. Pakiusap, gawin niyo po ito para sa akin. Para sa lahat ng pinagsamahan natin. Pinanood ko siyang umiyak. Itong 35 taong gulang na lalaking umiiyak na parang bata. At wala akong naramdaman. O hindi eksaktong wala. Naramdaman ko ang awa. Pero hindi ang uri ng awa na nagpapabigay sa iyo. Ang uri ng awa na nararamdaman mo para sa isang taong sa wakas ay hinaharap ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Hindi ko kaya, anak. Mahinahon kong sabi. Ang pagpapatawad ay para sa mga unang pagkakataon, para sa mga tapat na pagkakamali. Pero ito, hindi ito isang pagkakamali. Ito ay isang desisyon na ginawa mo. Isang tumagal ng ilang buwan. Mga buwan ng pagpaplano ng isang kasal nang hindi ako inaanyayahan. Mga buwan ng panonood sa aking pagdurusa at walang ginagawa. Hindi ko kayang patawaring iyon. Pero anak niyo po ako, sabi niya. Itinaas ang kanyang ulo. Wasak ang mukha. Ako po ang kaisa-isa niyong anak. Alam ko, sabi ko, at ang bahay na iyon ang tanging ari-arian na mayroon ako.
Ang tanging natira sa akin mula sa 25 taon ng pagtatrabaho. At ibinigay ko lahat sa iyo. Lahat. At hindi ito sapat. Hindi ako kailanman naging sapat para sa iyo. Kaya nagpasya akong hindi ka sapat para panatilihin ang aking itinayo. Tumayo ako mula sa aking silyon, pumunta sa kusina, kinuha ang aking kape, humigop. Pagbalik ko sa sala, naroon pa rin si Jose, nakalubog sa upuan, tahimik na umiiyak. May 2 linggo kang umalis, sabi ko sa kanya. Kung kailangan mo ng tulong sa paglipat, sabihan mo ako. Pwede akong pumunta para tulungan kang mag-empake. Pero ang desisyon ay ginawa na. Ang bahay ay hindi na sa iyo. Hindi naman talaga ito naging sa iyo. Dahan-dahang tumayo si Jose na para bang mabigat ang bawat kalamnan sa kanyang katawan. Tiningnan niya ako ng kanyang pulang mga mata na may halong sakit at iba pa. Puot, sama ng loob, hindi ko alam. Naglakad siya papunta sa pinto, huminto na may kamay sa doorknob. Hinding-hindi ko po kayo mapapatawad para rito, sabi niya nang hindi lumilingon. Ayos lang, sagot ko. Hindi rin kita patatawarin sa ginawa mo. Binuksan niya ang pinto at umalis. Sumara ang pinto sa likod niya na may mahinang kalansing. At nakatayo lang ako roon sa gitna ng aking sala, hawak ang kape, naghihintay na makaramdam ng kung ano. Pagkakasala, pagsisisi, sakit, pero ang tanging naramdaman ko ay katahimikan. Isang malinis, walang bigat, walang dalamhating katahimikan. At pagkatapos, dahan-dahan, isang bagay pa, kapayapaan, pumunta ako sa aking lumang silyon, umupo, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakahinga ako ng maluwag. Minsan, ang pagbawi sa iyong dignidad ay nagkakahalaga ng isang bahay. Nagkakahalaga ito ng mga relasyon. Nagkakahalaga ito ng pamilya. Pero maniwala ka sa akin kapag sinabi kong sulit ang bawat sentimo, sulit ang bawat luha, sulit ang bawat hindi komportableng sandali. Dahil ang mabuhay ng walang dignidad ay hindi pamumuhay. Ito ay pag-survive. Pagmamakaawa para sa mga mumu ng pag-ibig mula sa mga taong hindi ka pinahahalagahan at pagod na akong magmakaawa. Pagod na akong maging invisible. Pagod na akong tanggapin ang anuman para lang hindi ako mag-isa. Wala na ang bahay na iyon. Wala na rin ang anak ko. Sa isang paraan. Pero nabawi ko ang aking sarili. Nabawi ko ang isang bagay na nawala sa akin maraming taon na ang nakalipas. Ang respeto sa aking sarili. At nakaupo sa aking silyon, umiinom ng aking kape, nakatingin sa bintana, sa wakas ay naramdaman ko ang kapayapaan. Hindi ito ang kapayapaan ng pagkakaroon ng lahat. Ito ang kapayapaan ng pag-alam na hindi na ako muling tatanggap ng mas mababa sa nararapat sa akin at iyon ay hindi mabibili ng salapi. Ikaw, ano ang gagawin mo sa aking kalagayan? Ibibigay mo ba sa kanya ang iyong dignidad kasama ng bahay na iyon? O gagawin mo rin ang ginawa ko? Kung may ginalawang kwentong ito sa loob mo, kung pinaramdam nito sa iyo ang galit, lungkot, o kahit ginhawa, iwan mo ako ng komento sa ibaba na nagsasabi kung ano ang iyong iniisip. I-like mo kung sa tingin mo ay tama ang ginawa ko. O sabihin mo sa akin kung sa tingin mo ay mali ako. At mag-subscribe sa mga kuwento ng pagtutuos ni Tomas para makarinig pa ng mga kuwentong tulad nito. Mga kuwento ng mga totoong tao na isang araw ay nagsabing tama na at binawi ang kanilang dignidad. Mas malaki ang kahulugan nito kaysa sa iyong inaakala. Ibig sabihin, hindi tayo nag-iisa sa sakit na ito. Na may libu-libong tao na nakakaintindi kung ano ang pakiramdam na maging invisible sa isang taong dapat sana'y nagmamahal sa iyo. Salamat sa pakikinig hanggang sa huli. Magkita-kita tayo sa susunod na kuwento kung saan patuloy nating ibabahagi ang mga katotohanang masakit ngunit kailangang sabihin.